Ano, 300,000 halaga ng kasal. Anong kalokohan yan, mas mabuti pang mang-hold up ka na lang. Marami ba ang 300,000? Yung pinsan ko, nagpakasal noong nakaraang taon, nakatanggap siya ng 88,000. Mukhang naiinip ka na sa pera. Mainit na. Kung hindi mo kayang mag-asawa, marami namang kayang mag-asawa. Mas mainam na magmuni-muni ka kung hindi ka nagsusumikap ng sapat. Hindi tayo masyadong bagay. Paalam. Walang pera pero naglalabas pa rin para magpakasal. Sayang lang ang oras. Hayaan na lang ang mga lalaking may pangkalahatang paniniwala na magpakasal na lang mag-isa. Walang kakayahan pero mainitin ang ulo. Malapit na siyang mag-4 na po. Nagtrabaho ako ng kalahating buhay para sa bahay at sasakyan. Pero sa sarili ko, sobrang kuripot. Sa huli, na-exploit pa ng kapareha sa blind date. Talagang nakakainis ang buhay. Mas mabuting pag-isipan kung hindi ba ako nagsusumikap ng sapat. Sisikapin ko pa ba, hindi ba ako sapat na nagsusumikap? Pumili ako ng sikat na kurso sa 211 na universidad. Inhenyeriya ng sibil. Akala ko ay tama ang aking taya. Ngunit kakagraduate ko lang, nawalan ng pag-asa sa bubble ng real estate. Kahit trabaho ay hindi makuha. Nagsikap ng mahigit 10 taon, nagdala ng utang sa sasakyan at bahay. Akala ko ay magiging maayos ang lahat. Ngunit ako ay tinanggal sa trabaho. Panahon na ito, mas mahalaga ang pagpili kaysa sa pagsisikap. Kung magkakaroon ako ng pagkakataong magsimula muli. Ayaw ko nang ulitin ang mga pagkakamaling yon. Mag-ingat sa itaas. Cut. Sobrang malas naman nito. Baka mamatay na ako. Ang sama ng pakiramdam ko. Saan tayo nandito? Ang init-init. Kin, anong pinapanood mo? Ito. Ito ay, ang aklatan. Hindi ba ito ang lumang cellphone ko? 2008. Sinasabi mo ba na ako'y muling isinilang, bumalik sa taong 2008? Kapatid Kin, naiinip ka na, pakibitiwan mo na. Masakit, 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 masakit. Hindi ito ilusyon, totoo ito. Nandito na ako, Gozi. Bakit ka pa bumalik, hindi ka naman umalis eh? Giant Kin. Tama ka, nandito ka nga. Huwag ka na muling magsulat niyan, sumuko ka na. Hindi kita makakasama, ikaw na isang walang kwentang tao. Muling tinanggihan si Giant Kin ni Chusiki, 3 taon na hindi ka pa rin sumusuko. Talagang parang palaka na gustong kumain ng swan. Siya. Si Chusiki. Babaeng may mataas na tingin sa sarili. Naaalala ko, matagal ko siyang hinabol noon. Ang kapalit ay paghamak at pang-aasar. Pero sa totoo lang, hindi naman maganda ang panlasa ko noon. Ang babaeng ito ay talagang ordinaryo. Bakit? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng tao? Sabi ko, hindi ako pwedeng makasama sa'yo. Anong ginagawa mo? Giant Kin. Anong kalokohan ito? Hindi ako naluloka. Nagbago na ako ng isip. Babalik ko ang liham na ito. At saka, hahanapin kita. Pasensya na. Wala na akong interes. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko na ng malinaw. Umalis ka na. Huwag mo na akong istorbohin. Wala akong oras para sa'yo. Malapit nang magbago ang panahon. May mga yumayaman ng mabilis, at may mga nagiging walang-wala. Ito ay panahon ng labanan. Lahat ay muling isinilang. Sino pa ang nagmamahalan? Dahil bumalik na tayo sa panahong ito, kailangan kong baliktarin ang hinaharap. Umakyat sa tuktok. Ako na tumataba sa gitnang edad, hindi inaasahang namatay. Bumalik sa tag-init na yon. Ang unang bagay na gusto kong gawin, talagang pinagsasampal ko ang mga dating tumingin sa akin ng mababa, si Lucha Chusiki. Dahil bumalik na ako sa panahong ito, kailangan kong baliktarin ang hinaharap at umakyat sa rurok. Aba, si Giant Kin ay nababaliw na yata. Kaya niyang gawin yan kay Chusiki. 3 taong nagmamalabis biglang umatras. Mas nakakakilig pa ang kwentong ito kaysa sa nobela. Sa tingin ko, gusto niyang magpanggap na hindi siya interesado. Nais niyang makuha ang atensyon ni Chu Banhua. Giant Kin, isipin mong mabuti, may oras ka pang ayusin ito. Ayusin? Bakit kailangang ibalik? Sa tingin ko hindi ka karapat-dapat sa akin. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Huwag mong kalimutan na tignan ang sarili mo. Sobrang galing mo ba? Siyempre, galing na galing ako. Anong ingay? Mahigpit na ipinagbabawal ang maingay sa silid-aklatan. Giant Kin, labas. CJ. Pasensya na, tita. Aalis na ako. Kinje, hintayin mo ako. Giant Kin, talagang naglakas loob kang ipahiya ako sa harap ng maraming tao. Giant Kin, hindi kita palalampasin. Ikaw na rin lumabas, ang ingay mo. Kinheng, ang galing mo kanina. Noon, si Chusiki ay palagi kang binibiro. Matagal ko nang hindi gusto ito. Sa wakas, nakapaglabas ako ng sama ng loob. Tama nga. Dapat ang mga lalaki ay may mataas na ambisyon. Ang mga babae ay makakapagpabagal lang sa aking pag-unlad. Talagang kahanga-hanga si Aiden J.
Kaya dapat ba akong magbasa ng mas marami at magtakda ng ambisyon? Guzi, hindi dapat sayangin ang liyo mo sa pagbabasa ng libro. Sundan mo ako mula ngayon. Sisiguraduhin kong masarap ang buhay mo. Alam kong ikaw ang pinakamaasahan. Mula ngayon, susunod na ako sa'yo. Nandito na. Nandito na ang anak. Gutom ka ba? Ngayon, nagluto ako ng paborito mong pagkain. Pagod na pagod ka ba? Nanay. Anong nangyari? Miss na miss ko kayo, bodong anak. Ano bang iniisip mo? Nandito lang tayo sa bahay araw-araw. Bakit umiiyak ka pa? Sino ang nanakit sa'yo? Nga, anak. May nangyaring hindi maganda sa labas. Sabihin mo sa mga magulang mo. Nanay. Ayos lang ako. Walang katulad na ganda. Sobrang ganda. Ayos lang, mabuti na lang. Ang pagkain ngayon ay lahat ng gusto mong kainin. Mabilis, maghugas ka ng kamay. Sa nakaraang buhay, maraming oras ang nasayang. Dahil nabuhay na muli, gusto kong kumita ng malaki. Para makapagbigay ng magandang buhay sa mga magulang. Sa pagkakataong ito, gusto kong maging higit sa iba. Halika, bakit ka nakatunganga? Kumain ka na, kailangan mo ng sustansya. Papa, Mama, may gusto akong pag-usapan sa inyo. Gusto kong magnegosyo, kailangan ko ng 5 milyong piso bilang puhunan. 5 milyong piso. Papa, gusto kong magnegosyo, kailangan ng 5 milyong pondo para sa pagsisimula. Ikaw, naglakas loob kang humingi ng 5 milyon sa nanay mo. Mukha ba akong may 5 milyon? Ang tatay mo, 3,000 lang ang kita sa isang buwan. Gusto mo bang ubusin ang sinturo ng tatay mo na gawa sa siyam na lobo? Walang kwenta, walang kwenta. Bata pa ang anak, hindi pa marunong. Huwag kang masyadong magalit. Anak, 5 milyon ay hindi maliit na halaga. Ano ang plano mo sa paggamit ng perang ito para sa negosyo? May plano ako. Mayroon akong impormasyon mula sa loob. Malapit nang gibain ang lumang bayan. Naghahanda akong bilhin ang 2 gusali ng sabay. Sa konserbatibong pagtataya, ang kompensasyon ay maaaring lumobo ng 1-0 beses. Pagdating ng panahon, tama na yan. May internal na balita pa. Balita mula sa panaginip lang, walang 500,000. Hugasan mo ang pinggan mo ngayon. Bibigay ako sa'yo ng 50 pesos. Sobrang nakasasakit ka ng damdamin. Walang pakialam kahit sa 50 pesos. Maiksi ang paninindigan kapag mahirap. Hindi pinapansin ng aso, pero pinapansin ko. Kailangan kong samantalahin ang lahat ng pagkakataon na kumita. Yung bagong college na bata na nagsabing magtatayo ng negosyo at bumili ng bahay. Talagang medyo walang kwenta. At hindi rin naman malaki ang kita sa pamilya nila. Kailangan lang palitan ang pananaw. Magsimula sa mga proyekto na mababa ang gastos. Dahan-dahang mag-ipon ng paunang kapital. Kahit alam mong maraming pagkakataon para yumaman, kailangan pa rin ng panimulang pondo. Pero paano ako makakakuha ng ganong kalaking pera sa maikling panahon? Masyadong mataas ang ambisyon ng batang ito. Kapag nakaranas siya ng kabiguan, doon niya mauunawaan ang tindi ng realidad. Bagong enerhiya, Yingted, Pau-Pau Fute, Medical, sariling alak. Kailangan ng banyagang account para bumili ng mga stock na ito. Hindi ito madali. Sisi ko na masyado akong mahirap sa nakaraang buhay. Wala akong karanasan sa pagkuha ng pera. Kailangan bang maghintay hanggang sa makapagtapos ng kolehiyo bago gumawa? Isipin mo, ang daming pera na kinikita ng iba. Nagmamadali akong makuha ito. Si Feng Nanshu, siya yon. Anak ng mayayamang pamilya, isang batang henyo, tahimik at hindi palabiro, ang bulaklak sa mataas na bundok. Tunay na puting buwan ng Timog Lungsod Universidad. Kahit na sikat sa paaralan, ngunit may misteryosong pinagmulan, may malamig na karisma, tinataboy ang mga tao mula sa malayo. Nga, bobo ako, di ba? Ang pinakamabisang paraan para kumita ng malaki mula sa maliit. Hindi ba ang sumandal sa mayamang babae? Hindi tama. Kailangan makuha ang kanyang tiwala para maging angel investor ko siya. Kapag maayos ang relasyon namin, hindi lang puhunan. Magiging magaan ang lahat ng aking pagnenegosyo sa hinaharap. Anong uri ng tao ang gusto ng ganitong mayamang dalaga? Isang ligaw na artista o isang mayamang lalaki na kapantay niya? Napakakonti ng impormasyon tungkol sa target na kliyente. Hindi ko maaring magpakita ng labis na sinadyang kilos. Dapat natural at tapat. Dapat isipin niya na gusto ko lang maging kaibigan siya. Hindi dahil sa pera o kagandahan niya. Sa gitna ng mga damo, nagnanakaw siya ng aking chips. Naiintindihan ko na, baka nga. Tama ang hula. Sobrang cute ng ganitong kaibahan. Ayon sa alamat, ang malamig at tahimik na mayamang babae ay isang nagtatagong tao sa likod ng libro. Cute na hamster na kumakain ng snacks. Klaseng Feng, masarap ba? Masarap. Klaseng Feng, dahil kinain mo ang chips ko, mukhang magkaibigan na tayo ngayon, di ba? Klaseng Feng, dahil kinain mo ang chips ko, tayo na bang magkaibigan ngayon? Sige na nga, kain na kasi ako ng snacks mo.
Sa pagitan ng magkaibigan, dapat nagtutulungan tayo. Gamit ko ang chips para tulungan ka. Ikaw rin, gusto mo bang tulungan ako? Mayroon ka bang mga suliranin? Maaari ba akong makatulong? Gusto kong magnegosyo sa bakasyon para kumita ng kaunti, para makapag-ipon ng tuition. Ngunit, hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ko. Kulang pa ako sa puhunan. Sapat na ba ito? Ang mayamang babae ay talagang mayaman. Ang kanyang panggastos ay mas mataas pa kaysa sa sahod ko sa isang buwan noong nakaraang buhay. Kahit anong kunin niya, ilang libo na agad. Hindi pwede, hindi pwede. Salamat kaibigang Feng, pero maaaring hindi pa rin sapat ang perang ito. Ganun ba? Ano ang gagawin natin? Ito lang ang meron ako. Ayos lang, sapat na ang pagpapakita mo ng ganito. Mukhang kailangan ko pang magtrabaho bukas. Hindi na ako makakapunta sa library. Hintayin mo ako, babalik muna ako sa bahay. Bukas makakatulong ako sa iyo makakuha ng pera. Babalik ako sa iyo bukas. Kailangan mong maghintay sa akin. Nagawa na. Nahuli na ang angel investor. Kapatid na Kin, nabili ko na ang mga bagay na sinabi mo. Kailan tayo magsisimulang kumita? Nako, halos nakakalimutan ko na ang bagay na to. Maghintay ka lang sa akin. Dito na ako. Kahit may pondo na tayo para sa simula, hindi rin ako pwedeng maghintay lang. Kailangan akong maging proactive. Bakit kaya hindi pa siya dumarating, palagi siyang huli? Ubos na ang 50 pirasong baon. Netong kita ay 250 pesos. Mas malaki pa ang kita ko sa isang araw kaysa sa tatay ko. Ayos lang, maliit na kita lang, masyadong mababa ang kita. Kaya't pangpuhunan lang ito. 250 pesos, hindi ba maliit? 10 piso lang ang allowance ko sa isang buwan. King, hindi na ako mag-aral sa kolehiyo. Gusto kong magbenta ng baon dito magpakailan pa man. Sapat na ang maliit na perang ito sa'yo. Pagdating ng pondo ko para magsimula, magpapakasaya pa tayo sa malaki. Hindi ko alam kung magkano ang pwedeng utangin ni Hamster. 100,000, 200,000, malaki na ang pera na ito para magawa ang maraming bagay. Siki, tingnan mo, hindi ba si Jiangkin yon? Totoo nga, siya ngayon. Nakakapunta pa siya sa internet cave para magbenta ng mga baon. Nakakaastang pangit. Pero sa tingin ko, si Jiangkin na seryoso sa trabaho. Ang ganda niya kapag seryoso siya. Sa ilang araw, ang reunion ng mga kaklase na inorganisa ni Qin Jiang. Kailangan kong mapilitan siyang humingi ng tawad sa akin ng harapan. Kung si Jiangkin na yon, sa reunion ng mga kaklase, talagang magpapakita ba siya ng paghingi ng tawad? Andito ka na. Jiangkin. Sapat na ang pera sa card na ito para sa iyong pagnenegosyo. Ito. Saan galing ang card na to? Mukhang hindi pangkaraniwan ah. Ninakaw ko ito sa wallet ng tatay ko. Marami siyang card. Walang problema sa mga ito. Kaya, magkano ang laman ng card na to? Mga 2 milyon siguro. Ayos lang. 2 milyon. Hindi ako nagkakamali, di ba? 2 milyon. Totoo, 2 milyon nga. Yung bagong kakilala kong mayaman, biglang binigay pa sa akin ang 2 milyon. Ganyan ba talaga kalabis ang mga mayaman? Hindi kaya ako mahuli ng pulis, di ba? Jiangkin. Sapat na ba ang pera? Kung kulang pa, magnanakaw pa ako ng isang card. Sapat na, sobra na, tama na. Lubos na sapat na. Huwag ka nang magnakaw muli. Nagtagumpay na. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Babayaran ko ang perang ito sa lalong madaling panahon. Kung talagang gusto mong magpasalamat, maaari mo bang dalhin ang isang pakete ng chips na yon mula kahapon? Hindi ko pa ito natitikman noon. Bilang isang mayamang anak babae, hindi pa nga niya natikman ang potato chips. Sobra naman ang pagiging mahigpit sa magulang, medyo nakakaawa na rin. Walang problema. Bukas magkikita tayo, magdadala ako ng 10 pakete para makakain ka ng husto. Ang saya naman. Sige, aalis na ako. Sabi ni tatay, hindi pwedeng maghintay ng matagal ang driver. Kita-kit sa susunod. Paalam. 2 milyon ang natanggap. Sa wakas ay makakapagsimula na ako sa malaking proyekto. Kapatid na Kin, bakit mo ako dinala dito? Dinala kita para yumaman. Yumaman. Dito. Ito ang 20,000 deposito. Pakicheck na. Kung walang problema, pumirma tayo ng kontrata. Ang natitirang 400,000 ay ililipat. Isang beses na bayaran sa araw na yon. Kapatid na Kin, nabaliw ka ba? Saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Ninakaw ko ang ipon sa bahay. Baka patayin ka ng tita mo. Huwag kang mag-alala, maliit na halaga lang ito, walang dahilan para magalit. Matagal nang walang bumibili sa mga lumang bahay na ito. Niloko ka nitong matanda, no? Hindi. Sinasabi mo ba na si Edmund ay isang nakatagong mayaman na anak? Dito hindi ito sirang bahay. Pagkalipas ng isang buwan, aalisin na ang lugar na ito. Ang kabayaran ay higit pa sa 3 beses ng presyo ng bahay ngayon. Siguradong kikita ka. Pinakamainam ito para gawing unang malaking kita ko. Walang problema, walang problema. Bata, ang galing mo. Akin na ang bahay na ito.
Kinje, sobrang impulsive mo. Yung sirang bahay na yon, hindi naman iyon nagkakahalaga ng 60,000. May pera ka ba para dyan? Mas mabuti pang i-invest mo sa pagbebenta ko ng mga lunchbox. Huwag magmadali, sa isang buwan. May intindihan mo na. Itong 60,000 ay magiging ilang beses na mas malaki. Diyos ko, hindi ba't magiging ilang milyon na yon? Kapatid Ivan, kaya sa Lily gathering natin bukas ng gabi, maaari tayong magpakitang gilas. Ari na salo-salo. Nga, si Kinsey ang nag-organisa sa Star He. Nakalimutan mo. Noong nakaraang buhay, habang nagkakasama sila, sobra silang humahanga kay mayamang Kinsey ang. Habang kami ni Gozi ay tinutukso at iniiwasan. Isang grupo ng mga mapagmataas. Ayaw ko nang pumunta, may mas mahalaga akong gagawin bukas. Pupunta rin si Chusiki, sinabi pa niya sa iba na ipapapahiya ka niya sa publiko. Kung hindi ka pupunta, parang sumusuko ka na. Sino si Chusiki? Pasensya na, hindi ko siya kilala. Ang galing ni Kin, ang sobrang luxurious nitong kwarto, hindi bababa sa ilang libo bawat gabi. Magpa-reserve lang tayo, sige. Grabe, ito ba yung bagong flagship model? Mahigit 1,000 na ito. Ang galing ni Kin, sobrang yaman mo naman. Maliit na bagay. Ngayon, mag-enjoy tayong lahat. Kumain at uminom lang kayo. Ako ang magbabayad. Ang galing. Ila the way, nasaan si Jiang Qin? Hindi ba't sabi niya darating din siya? Bakit wala namang tao? Jiang Qin. Yung dati ay parang aso na humahabol kay Chusiki. Ngayon, iniwan na siya ng tao. May mukha pa siyang dumating. Narinig ko, nagbebenta siya ng boxed meal sa internet cafe para makakuha ng pamasahe. Hindi makapasok sa kolehiyo. Pera para sa biyahe papuntang timog para magtrabaho. Si Siki. Sinasadya ba ni Jiangqi na umiwas sa'yo? Narinig kong siya mismo ang pumunit ng liham ng pag-ibig noong nakaraan. Sinabi niyang hindi ka karapat dapat sa kanya. Si Jiangqi, sisiw mo ito, kung hindi ikaw. Paano ako nila matatawa ng ganitong tawa? Galit na ako sa'yo. Kahit pa humingi siya ng tawad sa akin ng nakaluhod, hindi ko siya papansinin. Hulaan niyo kung ano ang nakita ko. Si Jiangqi siya. Anong nangyari kay Jiangqi? Sige, hulaan niyo kung ano ang nakita ko. Huiru, anong nangyari kay Jiangqi? Jiangqi, ang saya nito. Matagal ko nang gustong sumakay dito. Kung gusto mo, madalas kitang dadalhin dito para mag-enjoy. Talagang naglalakbay na sasakyan nga. Impossible. Si Jiangqi at Feng Nanshu. Impossible. Siguro ay nagkita lang. Walang maipapakita. Tara na. Sigurong nagkataon lang. Paano naman makikipag-usap si Feng Nanshu kay Jiangqi? Isang kabal at bulag sa ilalim ng hukay. Si Kinje ay isang tao na basta-basta lang naglabas ng 600,000 para bumili ng bahay. Mahirap bang tanggapin na makuha si Feng Nanshu? Ang galing ni Kinje, kailangan kong mahigpit na yakapin ang iyong braso. Sigurong nagkataon lang. Jiangqi ay mahirap at walang kahit anong yaman. Paano naman magiging konektado siya kay Feng Nanshu? Sigurado. Dumating na ang bayad sa demolisyon. Gumastos ng ilang daang libong piso, tumaas ng ilang beses. Ginamit ang perang ito para mag-invest pa. Ang pera ay kikita pa, lalong lalaki ang tubo. Opisyal nang nagsimula ang negosyo. Mukhang maganda rin ang katawan ni classmate Feng ah. Tama nga na pumunta tayo sa hot spring. Jiangqi, may nangyaring masaya ba sa'yo? Yung, classmate Feng, humiram ng pera mo. Bukas ay maibabalik ko na sa'yo. Pagkatapos mong bayaran, maglalaro pa rin ba tayo? Siyempre naman, magkaibigan tayo Pinakamagandang magkaibigan sa buong mundo. Jiangqi, ang bait mo talaga. Kaya, kikita ka na nitong pera na ito. Ano ang plano sa susunod? Kumita ako ng kaunti sa pagkakataong ito. Susunod. Plano kong magnegosyo. Maraming negosyo. Susunod, plano kong magnegosyo, maraming negosyo. Mukhang napakaastig niyan, Jiangqi. Saan tayo magsisimula? Yung tupa na sopas sa bahay ni Yang Xuan. Old Beijing Hotpot. Ito ang unang kita. Maaari bang pag-usapan kung mayroon ka pang ibang mga plano sa pamumuhunan? Susunod ay isang beauty salon. Maligayang pagdating. Gusto ko ring subukan ang tindahan ng mga alahas. Sa huli, bumalik tayo sa Starlight Idea. Perpekto. Malapit na ang finals ng Blue Star Cup. iBook ang pinakamalaking bar sa buong lungsod. Siguradong sulit ang pagbili na ito. Tingnan mo, sino kaya ang mananalo dito? Gabi ng Blue Star Cup Finals. Tara, manood tayo ng laro sa bar.
Magandang ideya, mas masaya sa bar dahil maraming tao. Mas nakaka-excite ito kaysa sa panonood sa bahay. Pwede ba akong sumama? Nangako akong hindi maingay. Sige, pero kailangan mong sumunod sa amin. Salamat, Siki, napakabait mo. Ayos lang malaman. Naku, lahat ay nabook na, walang gana. Tinanong ko na ang ilang mga lugar, puno na ang mga reservation. Ano ang gagawin natin? Ang finals ay tuwing 4 na taon. Sayang kung mamimiss ito. Mga leader, may paraan ako. Go Zihang. Anong paraan meron ka? Hanapin mo si Jiangqin. Ang pinakamalaking Starlight Bar sa buong lungsod ay na-contractor niya ng 300,000. Kailangan niyang kumita ng malaki sa finals. 300,000, Jiangqin. Sige, magyabang ka. Si Siki, huwag kang hindi maniwala, malaki na ang negosyo ni Jiangqin ngayon. Kasosyo siya ng nanay ko sa isang beauty salon, kumikita sila ng marami sa mga slimming injections. Pinadoble na ng nanay ko ang allowance ko. Tama, si Jiangqin ay namuhunan din sa tindahan ng lambing ng mga tupa ng pamilya ni Yang Xuan. Mismong si Yang Xuan ang nagsabi, pumunta ka at tawagin si Tio Jiang. Hindi ko akalain na sobrang yaman ni Jiangqin, pero itinago niya ito sa akin. Si Siki, hindi ba't may lihim na pag-ibig si Jiangqin sa'yo, bakit hindi mo siya kausapin? Kausapin. Kailangan ko bang humingi ng tulong para sa kanya? Send. Jiangqin. Ang kapal ng mukha niya, naglakas loob pang iwanan ang tawag ko. Baka abala si Jiangqin, subukan mo ulit. CJ. Bigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. In-block niya ako. Walang katapusang nakakainis. Maari pa bang dalhin mo ulit ako sa labas, Jiangqin? Sige, saan mo gustong pumunta? Hindi ko alam. Ayaw akong payagan ni Papa na pumunta sa malalayong lugar. Dadaling kita sa isang masaya na lugar. Makikita mo ang laro ng football at maraming merienda. Talaga, saan yon? Maligayang pagdating sa Starlight Bar, espesyal na palabas ng Blue Star Cup Bar. Hindi ba't ito ang lugar na para lang sa mga matatanda? Ako ba'y itinuturing na matanda? Lahat tayo ay adulto na, syempre itinuturing na natin. Ito ang iyong na mesa, dahil ikaw ang pangunahing may-ari ngayon. Ang dami mong masasarap na pagkain. Dito sa upuan na ito, pinakamagandang tanawin kapag nanonood ng laban. Dahan ka ng kumain, kung kulang pa, mag-order ka pa. Akala ko ganito ang bar, gusto ko dito. Sabi ng mga bata sa labas ni Jiang, may kailangan ka, mga bata. Sige, pupunta ako tingnan. Qin, dito. Qin. Bakit kayo nandito, may kailangan ba kayo? Sabi ko na nga, si King ang nag-book dito, ngayon naniniwala na kayo, di ba? Grabe, si Jiangqin talaga ang nag-reserve dito. Kami. King, gusto naming pumunta sa finals ng Blue Star Cup. Punong-puno na ang mga bar sa labas, ayusin mo naman. Sige, dahil kay Go, pasok na kayo. Tara na, Siki, ayaw mo bang manood ng laban? Jiangqin, talagang ginastos mo ang 300,000 para sa bar na ito. Saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Hindi lang 300,000. Kasama ang iba pang gastos, umabot ito sa 307,000. 307,000, Jiangqin, sobrang yaman mo naman. Itong si Ginoong Go ay aking kapatid. Lahat ng gastos nila ngayong gabi ay sa akin. Sige, Ginoong Go, kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Hindi ko akalain na sa huli, si Go Zihang pa ang kailangang umakyat sa finals. Anong ikagagalak niya? Di naman siya nagbubukas ng bar, anong ikinatatawa niya? Grabe, tingnan nyo. Paano nakarating dito si Feng Nanshu? Ang pinakakilalang mayamang anak ng buong paaralan, mabait na babae, Feng Nanshu, nang mag-isa lang sa bar. Hindi ba ito yung bar na pinunduhan ni Jiangqin, yung walang kwentang tao? Ito na ba ang kwento kung saan ang mayamang dalaga ay umiibig sa isang mahirap na tulad ko? Sa tingin mo ba si Jiangqin na yan ay karapat-dapat? Hindi ko matatanggap iyon. Huwag kayong mag-isip ng sobra, sigurado akong mahal ni Feng ang sports. Hindi nito pinapatunayan ang kahit ano. Tama rin naman.
Baka si Feng Nanshu ay isang tagahanga ng bola. Lumapit na si Jiang Qin. Batiin mo ang mga customer. Makatwiran at lohikal, pero hindi ito nangangahulugang anuman. Jiang Qin, kumain ka rin. Bakit ako hindi makapag-add sa WeChat? Siya naman ay pinapakain si Jiang Qin ng chips. Sinasabi nilang iniwan ni Chu Siki si Jiang Qin. Pero ngayon, mukhang si Jiang Qin ang hindi interesado kay Chu Siki ah. Si Siki, huwag ka nang pilitin. Si Jiang Qin at tayo ay hindi na magkapareho ng mundo. Aalis na ako. Kung alam ko lang na ganito, bakit pa ako nagsimula noon? Jiang Qin, ang gago mong yan. Hindi mo ako binigo, hindi kita papatawaran. Kuya Qin, nakapasa na ako. Ang kolehiyo ng teknolohiya sa Lingchuan ay isang kolehiyo. Astig, Guzi, sa hinaharap magiging tao ka na talaga. Kaninong paaralan ka, Je, naalala ko na mataas ang estimate mo. Ayos lang ang Lingchuan University, kahit na nag-apply ako sa parehong paaralan tulad ng nakaraang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili kong talikuran ang civil engineering at kumuha ng finance. Ang finance ay ang landas ng pagdaloy ng kayamanan. Sa pagpili ng kursong ito, mas makakatulong ito sa aking layunin na kumita ng pera. Lingchuan University, Finance Major. Talaga namang kahanga-hanga si Je. Jiang Qin, huminto ka sa akin. 1-0, 1-0. May kailangan ba? Ano bang nangyari sa inyo ni Feng Nanshu? Sabi mo, palaging mamahalin mo ako, totoo ba yon o pawang kasinungalingan? Chu Siki, huwag kang masyadong magpaka-sentimental. Hindi mo ito tinatanggap. Sige, bakit ka pa nag-enroll sa parehong universidad ko? Universidad ng Lingchuan. Gusto mo pa rin ba ako, hindi ba? Kasi si Feng Nanshu ay nag-enroll din sa Universidad ng Lingchuan. Ano ang kaugnayan nito sa'yo? Feng Nanshu. Si Feng Nanshu na naman. Tinanggal ko na ang contact details mo, natatakot kasi ako na magka-misunderstanding si Nanshu. Guzi, tara na. Jiang Qin. Hindi kita kailanman mapapatawad. Guzi, umalis na tayo. Jiang Qin, akala mo ba't kapag tinanggal mo ako, ayos na ang lahat, hindi kita palalampasin? Anong pagtitipon? Yung bagong estudyante na pagtitipon sa paaralan nyo, bakit ako makikisali? Hindi ako pupunta. Ito ang unang pagkakataon ng iba na sumali sa ganitong aktibidad. Magkunwari ka na isa rin tayong estudyante sa paaralan, samahan mo ako, okay lang ba? Sige na, napasunod mo na ako. Sasamahan lang kita ng kaunti, kailangan ko pang mag-report. Salamat, Kuya Qin, napakabait mo. Classmate, ang gwapo mo ah, may girlfriend ka ba? Bagong estudyante sa Linyuan Institute of Technology. Wala pa akong girlfriend, masyado akong abala sa pag-aaral. Anong pinapakita mo? Mahilig sa pag-aaral pero nandito ka sa school namin. Hindi naman ganun, masyadong makitid ang pag-isip kung ang basehan ay ang edukasyon. Hello, ako si Hongyan, bagong estudyante sa Linyuan Technology Institute. Hello, Hongyan. Ako si Jiang Qin. Walo, tama na ang oras, magbayad na tayo. Hello, pwede bang i-discount ang gatas na ito, 10 yuan ito? Kapatid, kailangan mo pang i-discount ang 10 yuan. Tingnan mo, hindi lang siya nagkukunwari, kundi kuripot pa. Pero, hindi ba't kayo mismo ang nag-organisa ng aktibidad na nagsasabing may 20% diskwento ang mga bagong estudyante? Nakalimutan mo na yan. Pasensya na, ito ang kanyang unang araw sa trabaho. Sa milk tea shop, pasensya na, ito ang kanyang unang araw sa trabaho. Sa milk tea shop, talagang labis akong humihingi ng tawad. Ayos lang, wala akong intensyon na magalit. Ako na ang bahala sa bayad ng lamisang ito. Ang batang lalaking ito ay talagang espesyal at sobrang mature, hindi siya mukhang estudyante. Si Kuya Qin ay nag-invest ng 100, pero ang resulta ay 1,000,000. Habang may buhay, may pagkatuto. Maligayang sumakay sa bus na 8. Uwi na ako, Kuya Qin, kapag may oras ka, huwag kalimutang makipaglaro sa akin. Pagkatapos ng report, titingnan ko kung kumusta si Feng. Hindi pa siya nakakalayo, sana hindi siya maligaw. Kaibigan, ikaw rin ba ay estudyante ng Linyuan University? Pwede ba akong umupo sa tabi mo? Ako nga.
Ikaw pala. Bakit ikaw ang Jiangqin? Kilalanin mo ulit si Hong Yan mula sa Law Department ng Lin University. Si Jiangqin mula sa Financial College ng Lin University. Ang galing ng pag-arte mo. Akala ko totoo kang galing sa Linchuan Technology. Siyang kasama ng kapatid, siya ang pangunahing tauhan. Wala na akong dahilan para makilala. Magdagdag tayo ng Juju. Ito ang unang pagkakataon na ako ang kusang nagdagdag ng lalaki. Swerte, ito rin ang unang pagkakataon na may babae na nagdagdag sa akin. Tingin mo, maniniwala ako? Ikaw si Jiangqin, di ba? Ako si Zhu Chao, nasa larangan ng pananalapi. Mula ngayon, magkakaklase tayo. Ako si Ren Ziqiang, handa nang sumali sa Student Council. Kung may mga problema, maaari niyo akong lapitan. Ako si Cao Guangyu, ang pamilya ko ay nasa negosyo ng mga materyales sa konstruksyon. Pagkatapos ng graduation, basta sumama lang kayo sa akin. Ayos, ayos. Cao Zong, sana'y alagaan mo kami, umaasa kami sa'yo. Walang problema, tayo'y mga kaklase. Ako ay nasa negosyo ng pamilya, tiyak na sapat ang aming lakas. Nakita mo na itong cellphone, 12. Sinasabi ko nga, ganyan lang naman. Sa tingin ko. Tao kasi. Jiangqin, ito ba ang pinakabago na business laptop o kaya top configuration? Sobrang luho mo naman, makakapaglaro ba ng mga laro itong laptop? Pwede mo ba akong pautangin ito, magdadala ako ng pagkain para sa'yo? Ayos lang, mas pinili ko lang ang maginhawa, hindi naman ako mayaman. Ay naku, nakakainis. Sadyang ginawa yan ni Jiangqin para agawin ang aking atensyon. Hindi pwede, kailangan kong makabawi. Ay naku, sabi ko nga. Dapat lahat tayo ay single, di ba? Pero ako, iba ako. Mayroon akong 3 girlfriend, lahat sila ay mga beauty queen. Nakakainis na. Paano mo nagawa yan, Kauje? Nakasingle ako mula pagkabata, tulungan mo ako. Tama yan, Kauje, dahan-dahan lang. Isusulat ko. Ang pinakamahalaga sa paghabol sa babae ay dapat may pagkalalaki. Ah, ganun ba? Hindi ba't parang naglalakad ka sa dalawang harap na sasakyan? Ang pangunahing layunin ay kumita ng pera, hindi pwedeng magpabaya, hindi pwedeng magpakasal ang isang taong walang seryosong relasyon. Tapos na ba ang report? Nakaayos na ako ng kwarto, anong ginagawa mo? Si Hong Yan ay medyo masigla, palakaibigan, at magalang. Tingnan, ignora. Jiangqin, pwede mo ba akong dalhin sa labas? Medyo nakaka-bore dito. Nagsusumamo na siya, sino nang makakatagal sa ganito? Hintayin mo ako, pupunta ako agad, maghintay ka sa ilalim ng dormitoryo. Kaya ang ultimate na paraan para makuha ang babae ay... Jiangqin, saan ka pupunta? Nagsasalita si Brother Cao tungkol sa pinakamahalagang paraan para makuha ang babae. Sobrang kapaki-pakinabang. Na, hindi ka ba makikinig? Siguradong magagamit mo ito sa pagligaw sa mga babae sa hinaharap. Nasa gitna na ako ng mahalagang bahagi, bakit ka umalis? Kung mamiss mo ang klasiko, huwag kang magsisi kapag nag-iisa ka sa hinaharap. Pasensya na, may kadate akong babae, alis na ako. Sa unang araw ng pasukan, may kadate na agad na babae. Sobrang galing ni Jiangqin. Talagang ang mga aso na kayang kumagat ay hindi tumatahol. Si Jiangqin ang tunay na arsonist ng puso. Old Cow, mukhang lumana ang teorya mo, kailangan na itong i-update. Tama naman, may punto. Mukhang mas magaling si Jiangqin sa pangligaw. Imposible, kakasimula pa lang ng klase. Sino ang nakakakilala sa kanya at nag-imbita ng pagkain? Siguradong nagmamalaki si Jiangqin. Si Jiangqin, di ba? Paulit-ulit na akong sinasalungat, hindi kita palalampasin. Ano ang pakiramdam? Masaya ka ba makipag-ugnayan sa mga kaklase sa unang araw ng klase? Jiangqin, parang hindi ko kayang makisama sa mga kaklase sa dorm. Palagi kong nararamdaman na may distansya sa kanila. Maaaring maunawaan ang distansya. Huwag mo nang pag-usapan ang mga yan, kahit na ang mga bodyguard mo. Pakiramdam ko, may distansya na rin ako sa'yo. Ayaw ko rin naman, pero pinipilit ng mama ko. Namatakot ako na mabuli sa school. Pero kapag nakita ng mga kaklase ko sa dorm na may bodyguard ako, parang natatakot sila sa akin. Baka ma-isolate ako ni Jiangqin at ang mga kasama niya. O kaya, gaya sa kwento, ilalok nila ako sa banyo. Huwag kang mag-alala, may paraan ako para mapalapit ka sa kanila. Ang pagbabahagi ng merienda ay ang pinakamabilis na paraan para magkausap. Kadalasan, kumakain kayo ng merienda sabay, tinatanong kung anong paborito nilang lasa. Unti-unting magkakaroon kayo ng pinag-uusapan. Hindi kailangang pilitin, hayaan lang na natural ang lahat. Mapapansin nila na mabait ka talaga. CJ. Naintindihan ko na, salamat, Jiangqin. Malapit siya sa akin. Baka hindi ito magandang gawin. Pero ang amoy niya talaga ang bango-bango. Shenkupin.
Parang luto na, sobrang init sa supermarket, ang hina ng hangin. Jenkin, salamat sa iyo at sa mga snacks mo. Walang anuman, huwag mong kalimutang huwag kumain ng nakaw. Susubukan ko. Ira the way, Jenkin, ano ang susunod mong plano? Magpapatuloy pa rin akong magnegosyo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako gagawa ng offline na negosyo. Gusto kong gumawa ng website. Anong klaseng website? Para ba itong nagbebenta ng mga bagay? Ito ay isang komprehensibong website ng nilalaman. Nasa yugto pa lang ng pag-iisip, malalaman mo rin sa hinaharap. Ngayon ay panahon ng ginintuang pag-unlad ng internet, hindi ko ito dapat palampasin. Magsimula sa mga kakaibang balita at nobela upang makakuha ng trapiko, at pagkatapos ay ipakilala ang algorithm na rekomendasyon. Pagkatapos ay palawakin ang mga maikling video at ikonekta sa e-commerce. Gagawin ito ng unti-unti upang lumaki. Kailangan kong agawin ang pagkakataon at bumuo ng isang higanting imperyo ng negosyo. Parang ritmo ng Detroit. Kahit na hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, sinusuportahan kita. Jenkin, lumabas ka sa akin. May kailangan ba si Laukaw? Hindi mo naman ako balak saktan, di ba? Sinasabi ko sa iyo, mas mabuti pang huwag mong gawin ang mga bagay na hindi nakakatulong sa pagkakaisa. Bukod dito, marunong akong makipaglaban. Nasa ilalim ako ni Chen Hegao, walang problema sa pagharap sa 3 o 5 tao. Anong ginagawa mo? Jenkin, tulungan mo ako, please. Jenkin, anong ginagawa mo? Tumayo ka na, may ginto sa ilalim ng tuhod ng lalaki. May sasabihin ako sa'yo, hindi ako tatayo hanggat hindi ko ito nasasabi. Tumayo ka at sabihin mo, anong klaseng bagay ito na nakaluhod ka. Kung makita ito ng iba, akala nila inaapi kita. Sigurado akong nararamdaman mo na gusto kong magpakaastig. Totoo. Pero tu palagi kang nakakatalo tuwing nagpapanggap. Nagpapakita ako ng phone, ikaw may dalang laptop. Nagmamayabang ako tungkol sa karanasan ko sa pag-ibig, ikaw lang ang direktang tumatama sa mukha ko. Pakiusap, Jenkin, hayaan mo akong magpanggap kahit isang beses lang. Sa totoo lang, hindi ko pa nga nahawakan ang kamay ng babae. Bukas na ang unang klase ng pasukan. Nandito na lahat, gusto kong magpanggap ng husto sa harap ng babae. Ang sama ng pakiramdam ko, sobra na akong gusto magmahal. Sa nakaraang buhay ko, hindi ba ganoon din ako? Mababa ang tingin sa sarili at mayabang, nagnanais ng atensyon. Kapatid, huwag kang magsalita ng labas. Hindi ba't tutulungan lang kita? Kapatid, tutulungan kita. Talaga, kapatid Kin, hindi mo ako niloloko. Talagang handa kang tumulong sa akin. Bakit kita lolokohin, pero sabihin ko na ang totoo. Maging maingat sa pagpapakita ng kayabangan, huwag lumampas sa hangganan. Kapatid, talagang ikaw ang aking mga magulang sa muling pagsilang. Simula ngayon, kung sabihin mong silangan, hindi ako pupunta sa kanluran. Kung sabihin mong timog, hindi ako pupunta sa hilaga. Ano nang nangyari, parang umiiyak at tumatawa ng sabay. Tawagin mo akong kapatid, talagang kayang-kaya ng mga lalaki at babae si Jenkin. Sa unang araw ng klase, narinig ko na ang guro ay magpapa-introduce. Ang saya at nerbiyos, ako rin. Sa tuwing naiisip kong magsalita sa harap ng maraming babae, nanginginig ang mga binti ko. Bakit matatakot, nandito ako? Mamaya makikita mo ako, siguradong mapapamulat ka sa kung ano ang tunay na karisma. King, sundin mo lang ang plano ko mamaya. Saan kayo nakatira? Dito lang sa lungsod, hindi kalayo sa paralan, kaya hindi ka na kailangang matulog sa dorm. Naghahanda na akong sumali sa student council. Sumali ka ba sa basketball team? Mag-practice tayo mamaya. Sigurado akong mas magaling ako sa'yo. Bro, ang ganda ng cellphone mo. Carbon fiber na likod, stainless steel na frame, at 30 million pixels. Ito na ang pinakabago at flagship na modelo, di ba? Ikaw na, ikabit mo na. Regalo ng tatay ko sa akin para sa pagbabalik eskwela. Sabi niya para madali akong makipag-ugnayan sa paaralan. Kaya naman, 12,000, pwede na rin. Seryoso ba, 12,000? Tama ba, Laukaw? Sobrang spoiled ka ng tatay mo. Kung ako lang ang may ganitong cellphone, magiging masaya ako kahit sa panaginip. 12,000 cellphone. Mukhang mayaman ang pamilya niya, ah. Parang isang rich kid. Mukhang mayaman na walang kaalaman. Anong maganda sa cellphone ng Taiwan? Medyo pilit na, ayaw ko ng ganito. Ngayon, naaalala na nila ako. Talagang may silbi ang pagpapanggap. Naalala na, pero hindi masabi kung maganda o masama ang impresyon. Sa huli, may estilo ang pagpapanggap. Kung walang magiging aberya, mukhang mananatiling single si Laukaw sa susunod na 4 na taon. Hintayin mo ako.
Ang ganda ng suot na ito. Alam mo ba? Mukhang ganito ang gamit nito. Grabe, ang ganda ng babaeng iyon, anong kurso niya? Bumati si Nanshu sa lalaking iyon. Mayroon palang lalaking makakapagpaalam kay Nanshu. Mukhang hindi basta-basta ang relasyon nila. Hindi ba't ang lalaking ito sa financial class ay kasintahan ni Miss Nanshu? Salamat sa iyo ngayon. Kung wala ka na tumulong sa akin, paano ako makakapagpasikat sa harap ng mga babae? Lahat. Inumin ko ito para sa iyo, kapatid sa puso. Mga kasambahay lang, anong pakialam? Maliit na bagay lang ito. Para kay Kinje, kayo rin ay nakikinabang. Ipinagpapaabot ko sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi rin tayo makakakuha ng pagkain na yan. B. Seryoso. Ang kalidad ng mga babae sa ating financial department ay talagang kahanga-hanga. Song Kingking, ang mga mata niya ay malaki at maliwanag. Nang tumingin siya sa akin kanina, parang huminto ang tibok ng puso ko. At saka yung may gintong maikling buhok na si Jiang Tian. Ang ganda ng katawan, narinig ko pang nag-aral siya ng ballet. Kauje, sigurado ka bang si Song Kingking ang tinitingnan mo? Bakit parang ilang beses na siyang nakatingin kay Kinje? Napansin ko rin yon. Nang dumaan si Zhang Meng sa tabi ng upuan namin, tumigil ang kanyang tingin kay Jiang Qin ng ilang segundo. Alam niyo ba ang tungkol dito? Nahihiya silang direktang tumingin sa akin. Nagtatago sila sa pangalan ni Jiang Qin para makipag-chat sa akin. Maghahanap ako ng pagkakataon sa susunod na linggo. Imbitahan si Song Kingking na umupo sa milk tea shop. Siguradong makukuha ko siya. Wala pa rin siyang karanasan sa hirap ng buhay. Siyang tapat at may tiwala sa sarili, katulad ng dati kong kabataan. Jiang Qin, tapos na ba ang orientation ng mga bagong estudyante? Kakatapos lang namin, sobrang bait ng guro namin. Anong ginagawa mo ngayon? Dapat kumakain ka na ng hapunan, di ba? May mga masarap bang karinderya malapit sa paaralan na mairekomenda mo? Kasama ko ang roommate ko, kumakain kami sa Nanshan Restaurant. Maganda ang halaga sa kalidad. Ang swerte naman, nag-iisip kami ng lugar na kakainan. Pwede ba kaming sumama, hindi ba kayo maabala? Walang anuman, halika na. Nasa tabi ng bintana kami. Kinje, tigilan mo na ang pag-cellphone. Sino sa mga babae sa klase ang pinakagusto mo? Wala akong interes. Ngayon, gusto ko lang mag-aral ng mabuti, ayaw kong makipag-date. Seryoso ka, Kinje? Ganito ba ang usapan tungkol sa mga babae? Nandyan ka na naman nagmamaganda. Talagang hindi tao, gwapo na nga, nagmamalinis pa. Ayaw mo lang talagang manligaw, di ba? Natatakot kang ma-reject ng babae, nahiya ka lang. Jiang Qin, nandito na ako sa harap ng restaurant, papasok na ako. Chef. Ganda. Ang galing ni Hong Yan sa pagbibihis, isang Hong Kong na magandang babae. Sobrang iba ang estilo niya kumpara kay Feng. Huwag ka nang tumingin, Kinje. Wala namang saysay para sa'yo. Ang ganitong klase ng magandang babae. Hindi ito para sa mga karaniwang estudyanteng tulad natin. Baka may boyfriend na siya. Hindi naman sigurado. Kailangan talaga ng tao ng mga pangarap. Baka sakaling matupad ito. Kapatid, okay lang ang mangarap pero kailangan mo ring harapin ang realidad. Siguro iniisip mo pa rin ang mga babae sa klase, di ba? Sila ang mga bagay na kaya nating makamit. Dumating na siya, papunta na siya sa atin. Jiang Qin, nandito na ako. Kapatid, itigil mo na ito. Ang galing-galing mo para tayong mga payaso. 3,387. Formal na ipakilala si Hong Yan mula sa kolehiyo ng batas. Ito ang kasama ko sa kwarto, si Cao Guangyu. Ren Ziqiang. Hello, masaya akong makilala kayong lahat. Kumusta, Jinje? Paano mo nakilala ang ganitong kagandang babae? Sa totoo lang, ako ang nag-imbita kay Jiang Qin ngayon. Si Juju rin ang una kong nag-add sa kanya. Narinig mo ba, Lau Cao? Narinig niya na si Jiang Qin ay naging makapangyarihan na, hindi na pwedeng pabayaan. Sabi ng roommate mo, sabay daw kayong pupunta dito. Dapat dumating na sila. Ako na ang maghihintay sa kanila sa pintuan, kayo na muna kumain.
Anong nangyari? Ano ang plano ninyo? Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa? Paano mo nakuha ang ganitong magandang babae? Baka naglagay ka ng gamot sa kanya. Tama ka, Jankin. Alam kong masarap ang kinakain mo, pero hindi ka karapat-dapat dito. Mamatay ka. Wala, nakipag-chat lang ako sa kanya, at nag-add siya sa akin. Wala akong swerte. Naglagay ka pa ng kulay kay Laucao. Hindi ka ba kikilos, waiter? Nagtatawa ka ba kung hindi ko kailangang maghatid ng pagkain? Gusto na kitang patayin. Nako, andito na siya. Ipakilala ko sa inyo. Ang dalawang magandang babae na ito ay mga kasama ko sa bahay. Wang Huiru at si Chusiki. Mukhang hindi sila makakain ng maayos sa pagkain na ito. Si Jenkin ay hindi nakipag-usap sa akin buong tag-init. Nahihirapan akong makatagpo sa isang banyagang lungsod, nag-akto pa siyang hindi ako kilala. Hongyan, aling lalaki dito ang gusto mo? Nandito ako para makipagkita sa kaibigan. Hiru, huwag kang magbiro. Nag-ayos ka ng isang oras bago umalis, nagpalit ka ng 5 damit. Huwag ka nang magpanggap. Sige, gusto ko yung tinatawag na Jenkin. Ano ang nagustuhan mo sa kanya? Iba siya sa lahat ng lalaking nakita ko. Kakaiba siya at kaakit-akit. Lahat ng tao nakikita kung gaano kabuti si Jenkin. Ikaw lang ang hindi nakikita, ano pang ikakainis mo? Si Chuba ay umiinom. Hindi siya umiinom. Kumain ka ng gulay, ito ang espesyal na putahe. Hindi ako gutom. Kumain ka na muna, malamig na ang mga pagkain. Jenkin, anong ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi nating maghiwalay ng maayos, bakit ka pa nandito sa harap ko? Ano, kilala rin ni Chusiki si Jenkin? Bakit ang mga magaganda ay laging may kinalaman sa kanya? Napaka-unfair ng mundo. Kebetulan lang, nagkasundo kami ni Hongyan na kumain. Hindi ko rin inasahan na ikaw ang kasama ng roommate ni Hongyan. Anong kebetulan, sinasabi ko, nandyan ka, at ayaw mong umamin. Kumain na kayo. Uuna na ako. Kilala ba kayo dati? Mga kaklase lang kami sa high school. Hindi lang basta kaklase sa high school. Sinasabi mo pa na mamahalin mo ako habang buhay. Ito. Mukhang okay din sila ni Jenkin. Sinasabi ni Kinje na mahilig siyang mag-aral, pero sa likod, mukhang hindi siya nagpapahinga. Yung mga bagay na ikinababahala ko, nangyari nga. Si Siki, sa kanyang mainit na ulo, mukhang magdudulot ng malaking gulo ngayon. King, hindi mo ba napapansin na sobrang mababa ang kalidad ng mga lalaki sa klase? Tama, wala ni isa nakaaya-aya sa paningin. Lalo na si Cao Guangyu. Hindi naman kagandahan pero gustong magpakitang gilas at magyabang. Hindi ba't kaklase natin yan, medyo okay naman ang itsura, anong pangalan niya? Si Jenkin, medyo okay naman, di ba? Pero parang low-key siya. Naalala ko na. Nagtataka siya sa cellphone na nagkakahalaga ng 12,000. Parang hindi pa nakakita ng mas magandang buhay. Di ba? Kung siya pa ang maghahanap sa akin, ayoko na, walang klase yon. Tumayo ka dyan. Tingnan mo yung babae, ang ganda niya. Sa school ba natin to? Kahit ako, nai-in-love na, sobrang ganda niya. Jenkin, hindi ka pwedeng umalis. Jentian, pakisuntok mo ako. Hindi ba ako nananaginip? Hindi ito panaginip, yung magandang babae ay hinawakan si Jenkin na puno ng galit at puot. Putang ina, may tsismis. Anong relasyon niya kay Jenkin? Hindi ko alam pero pakiramdam ko may mas malakas pang mangyayari. Jenkin, ano ba talaga ang hindi mo nagugustuhan sa akin? Bakit parang estranghero ka na lang? Ano bang nagkamali ako? Tapos na ba talaga? Matagal nang tapos tayo. Matapos mo lang sabihin na tapos na ba talaga? Noong hinabol mo ako noon, sinabing mamahalin mo ako habang buhay. Huwag kang aalis. Ano ito? Anong nangyayari? Siguro si Jenkin ay nagloko at iniwan ng biglaan, sobrang shocking. Ngayon talaga, walang tigil ang chismis, sobra na. Jenkin, huwag kang aalis. Huwag kang mag-imbento ng gulo, Chusiki. Siki, kalmahan mo, maraming tao ang nanonood.
Paano ako magiging kalmado? Akala ko kaibigan kita. Bakit mo gustong-gusto si Jiangkin? Siki, nagkakamali ka. Wala akong kaalam-alam, wala akong pakialam. Sinasabi ko sa'yo, wala siyang interes sa'yo. Lumapit siya sa'yo para lang pasakitan ako. Anong pinapakuha mo? Anong maganda sa kuha? Pasensya na, mga kaibigan. Hindi stable ang emosyon ng kaibigan ko. Nagdulot ako ng abala sa inyo. Pasensya na, Jiangkin. Hindi ko alam na magiging ganito ang sitwasyon. Wala akong kinalaman sa kanya, huwag kang mag-alala. Ganoon ba? Sige, sa susunod ay magka-date tayo para kumain. Tayo lang dalawa, okay lang ba? Sige, walang problema, nakasama na yan. Hindi mo akalain, ang laki pala ng charm ni Jiangkin. Dalawang magaganda ang halos nag-away dahil sa kanya. Nga. Hindi ko akalain na ang mga nakakasalamuhan niya ay mga ganitong klase ng babae. Anong klase yon? Sa tingin ko, hindi naman sila mas maganda sa akin, pareho pa rin ang sinasabi ko. Kahit gusto ni Jiangkin na ligawan ako, hindi ko siya papansinin. Masyadong mayabang ang tao, hindi ko alam kung papansinin siya ni Jiangkin. Karaniwang babae. Anong ibig niyong sabihin, hindi ba ako maganda? Basta masaya ka, ayos lang kami. Wala kaming sinabi. Huwag kang umalis, linawin mo ang usapan. Hindi ba ako karapat-dapat kay Jiangkin? Nakita ko ang plano ng iyong website, maganda ang ideya. Pero may tanong ako, ngayon, ang daming website, bakit mo naiisip? Natiyak na bibilisita ng iba ang website mo. Tama ka, kahit maraming website ngayon. Pero ang nilalaman ay tuyo at hindi kakit-akit. Maaari tayong gumawa ng paraan sa mga link at promotional images. Paano? Magiging malapit dito, maaari tayong maghanda ng ilang mga nakakapreskong larawan upang akitin ang mga gumagamit na mag-click. At pagkatapos ay guide sila papunta sa ating website. Mag-ingat ka. Kapatid, mas mabuti pang maghanap ka ng iba, hindi ko kayang gawin yan. Isa pa akong dalaga. Talaga, sayang naman iyon. Naghanda na ako ng 5,000 piso bilang bayad. 5,678 dahil hindi gagawa ng mga hangganan ang nakatatandang kapatid. Kaya wala nang ibang choice. Anong kalokohan to? Huwag. Gusto ko talagang gumawa ng mga hangganan, kaya't kukunin ko to. Pero nakatatandang kapatid, ikaw ay isang dalagang walang kaparis, okay lang ba sa'yo ang ganitong bagay? Kaya't may isang hiling ako. Wala akong mga mapagkukunan tungkol dito. Kailangan mong magpadala sa akin ng mas marami, mas mabuti. Ate, hindi ko akalain na ganito ka-flexible ang iyong mga hangganan. Hindi pwede. Hindi pwede, hindi pwede. Lahat ng ito ay hindi sapat, masyadong karaniwan. Ang lahat ng isinulat ninyo ay mga tula at sanaysay tungkol sa pag-ibig at kalikasan. Sino ang tumitingin sa mga iyon sa panahong ito? Hindi ito akma sa aking pangangailangan. Classmate Jiang, ito ang mga gawa na aming maingat na pinino, nakatuon sa pampanitikan. Sabi ni Dostoevsky, ang literatura ay Brother Dong, hindi mo maipapanghalili ang pampanitikan sa pagkain. Ang kailangan ko ay mga nilalaman na makakapag-akit sa mga gumagamit na manatili. Iyan ang tunay na magandang artikulo. Sige, magbigay ka ng halimbawa. Tulad nito. Tingnan niyo ang pamagat, nakakakuha ng atensyon, sobrang drama at kabalbalan. Pamagat, nakakaintriga at gustong malaman ang buong kwento. Parang ganito. 2, ang buong industriya ay nakikipagkompetensya sa matematika. Nakakaintriga at gustong malaman ang buong kwento. Renew ang nakaraan. Parang ganito, renew ang nakaraan. Ito. Isang malaking kasalanan, walang pakialam sa moralidad. Ganitong klase ng tao na karapat-dapat sa galit ng lahat. Ako si Dong Wenhao ay hindi titigil hanggang sa mamatay. Ang templo ng panitikan ay hindi dapat madungisan. Magaling ka, Pangulo, may prinsipyo ka. Kapatid na Jiang, itago mo ang iyong masangsang na pera. Ang mga marangal ay hindi tumatanggap ng pagkain mula sa iba. Pwede ka nang umalis. Pwede bang itanong, dito ba ang silid ni Jiangkin? Pangulo Dong. Ginoong Jiang, tinanggap ko ang iyong order. Hindi ka naman ganyan nagsalita dati. Ano bang sinasabi mo tungkol sa mga ideal ng literatura at kay Dostoevsky? Sa araw, nag-arte lang ako para mapanatili ang magandang imahe ko sa mga miyembro. Sa totoo lang, matagal na akong gustong sumulat ng melodrama. Ito ang aking obra maestra, pakisuri mo, Ginoong Jiang. Napakaganda ang kwento at ang ritmo. Kakaiba pero may pagka-abstract, at sa abstract ay may halong melodrama. Kung hindi ka isinilang, Pangulong Dong, ang mundo ng online na literatura ay magiging madilim magpakailanman. Ikaw ay isang henyo. Sa totoo lang, matagal ko nang pinag-aralan ang mga melodrama. Ngunit dahil sa opinyon ng iba, hindi ko maipakita ang aking talento. 10,000 salita, walang limitasyon. Ginoong Dong, masaya akong makipagtulungan sa inyo.
Ang mga bayani sa mundo ay parang mga isda sa ilog. Bakit hindi ko natagpuan ang mga talentong ito noong nakaraang buhay ko? Ngayon, hindi na ako mag-aalala sa nilalaman ng website. Growth ngayon, hindi na ako mag-aalala sa nilalaman ng website. Ngayon, hindi na tayo mag-aalala sa laman ng website. Magpahinga, maghanda. Kang, maraming magagandang babae sa school natin. Kahit na magaling ka sa panliligaw, ako rin magpapakasipag. Baka sakaling may makuha akong pagkakataon. Sino ba ang gusto mo? Yung nakita mong babae na may dala ng bote ng tubig, yung puri na type, mas bagay pa sa akin kaysa kay Hong Yan. Nanshu. Jiangqin. Bakit siya na naman ang kilala? Ako, si Cao Guangyu, ay nakatakdang manatili sa ilalim ni Jiangqin sa buhay na ito. Ang pag-aaral sa universidad ay talagang walang saya. Baka dapat na akong huminto sa pag-aaral. Gusto ni Jiangqin ng tubig. Mag-ingat ka, huwag masyadong uminom. Nakita ka ng roommate ko na si Jiangqin ilang araw na ang nakalipas. Sabi niya ipa-invite mo sila kumain. Bakit naman? Sabi nila dapat ikaw ang mag-imbita dahil boyfriend kita. Ang lalaking estudyante, ang husay magplano, ang lalim ng plano. Kung nakakaabala sa'yo, pwede kitang ipakita kung saan yon. Saan yon? Yun ay. Ito yung lugar na tinitingnan mo noong huli tayong nagpunta sa hot spring. Hello, ako si Gao Wenhui, ka-roommate ni Nanshu. Si Jiangqin, ang sugar baby ni Nanshu. Bilang boyfriend, matagal na tayong magkasama pero hindi ka pa bumisita kay Nanshu. Kailangan mong uminom ng 3 baso bilang parusa. Si Nanshu, buong araw, laging nagsasalita tungkol kay Jiangqin. Sige na, uminom na ako. Noong araw na yon, sinabi namin na pupunta kami sa sinehan, si Nanshu ay ayaw pa rin pumunta. Sabi niya na si Jiangqin ang magdadala sa kanya, nakakainis talaga. Siguro ito na yung butterfly effect. Sa original na timeline, walang kaibigan si Feng Nanshu at hindi rin siya nag-apply sa Lin University. Lahat ng pagbabago na ito ay dahil sa aking muling pagkabuhay at hindi niya namamalayan, mas naging umaasa siya sa akin. Jiangqin. Kumain. Huwag lang akong pakainin, kumain ka rin. Nag-ensayo akong magbalat ng hipon, purihin mo ako. Nanshu, bigla naming naisip na may mga bagay kaming kailangan gawin, kaya babalik na kami sa dorm. Jiangqin, 1 minuto na lang ang maari mong makita. Pasensya na. Kamakailan, hindi na ako pumunta sa'yo. Medyo nag-iisa ka ba? Hindi ako nag-iisa. Kahit gaano pa ako kabisi sa hinaharap, hindi kita pababayaan. Magkasama tayo magpakailanman. Bakit hindi pa dumarating si Jiangqin? Kapag na-late pa, kailangan na nating pumila sa printing. Huwag mag-alala, hintayin mo lang, malapit na siya. Huwag mo nang tingnan ang akin. Kanya. Ang ganda naman. Si Jiang, ang dami ng kulay sa unang taon, paano pa sa ikalawa at ikatlong taon? Medyo malayo itong printing factory. Kailangan nating magpalit ng tren ng 3 o 4 na beses. Kailangan nating umalis ng maaga. Ay naku, mali ang desisyon. Sana bumili na lang ako ng sasakyan. Mas madali sanang makapunta kahit saan. Baby Lee. Mayroon bang tao sa paaralan natin na kayang bumili ng ganitong kamahal na sasakyan? Magandang araw, Ginoong Dalaga. Magandang araw, Ginoong Jiang. Ginoong Dalaga, Ginoong Jiang. Kaya pala, malalim ang background ni Ginoong Jiang. May sasakyan na. Ate Gong, bakit ka nandito? Ginoong Jiang. Inutusan tayo ng ginang na magtayo ng espesyal na opisina malapit sa paaralan. Kung may kailangan ng dalaga, agad kaming tutugon. Nagtayo ng opisina para sa pag-aaral. Ang estudyanteng si Hamster ay mula sa mayamang pamilya. Ang pakiramdam na maging maliit na negosyante ay talagang maganda. Hindi ba pwedeng magbigay ng kaunting diskwento, boss? Mag-imprenta kami ng 10,000 kopya. Nga, boss. Kami ay mga estudyanteng may limitadong budget sa negosyo. Magbigay ka ng makatotohanang presyo. Sa aming pabrika, hindi na pwedeng makipag-ayos sa presyong ito.
Kung hindi ka kontento, mas mabuting huwag ka nang magnegosyo. Bata ka pa at gusto mo nang makipag-ayos, tingnan mo, baka mapatay kita sa presyo. Ginoong Gong. Ang underground na emperador ng Linkang. Paano siya nandito? Bakit siya ganito kamababa ang loob na naglilingkod sa iba, nakakabigla naman. Kapatid, yung nakapaitim na suit na dumaan kanina. Ano ang relasyon niya sa dalawang bata? Siya ang driver ng girlfriend ng boss namin, kasama siya ngayon. Driver ng matandang boss. Tara, tingnan natin ang ibang lugar. Salamat sa'yo. Huwag kang umalis, sandali lang. Tinanggap namin ang order na ito. Magbibigay kami ng pinakamagandang presyo para maging magkaibigan tayo. Ang emperador ng ilalim ng lupa ay nagiging super. Ang batang ito ay may napakalakas na background. Hindi, huwag na huwag siyang ma-offend. Matagal nang hindi ganito kasaya ang dalaga. Marahil tama ang sinabi ng ginang na ang dalaga sa kanyang buhay ay dapat mag-asawa ng isang ordinaryong tao na tunay na makapagpapasaya sa kanya. Ito ang pinakamainam na hantungan. Ang boss na ito ang weird naman, dati ayaw magbaba ng presyo. Bigla na lang nagsabi na lucky sale, libre na ang printing at delivery. Palagi kong nararamdaman na kung hindi kami tumanggi ng mariin. Siguro ay sadyang gusto pa nga kaming bayaran. Baka naman nakikita niya si Jiang bilang pabor. Gino Jiang, kilala niyo ba yung boss na yon? Ako po. Hindi ko alam ah. Siguro dahil sa gwapo ako. Kaya pala ang mukha ay talagang pwedeng pagkakitaan, ayos lang. Oh, tungkol dito ba? Ito ay regalo ng tatay ko para sa aking karawan. Haishan Minjiang Series. Nordic movement na may sapphire na salamin. Hindi rin ito mahal, mga 3,000 mahigit ang halaga. Napakamahal ng 3,000 ah. Siksu, ang nakatatandang estudyante, ay may magandang kalagayan sa buhay pero napaka mapagpakumbaba, talagang isang mataas na kalidad na lalaki. Hindi tulad ng ibang tao na bumibili ng cellphone na 12,000 at nagpapakita. Wala. Mga kapwa estudyante, sobra naman ang inyong papuri. Ako'y isang ordinaryong manggagawa lamang. Sobrang arte ni Xu Junli, hindi naman ito kundi isang sirang relo. Ano bang ipinagmamalaki dito? Walang magagawa, sino ba namang mayaman siya? Sobrang arte. Sana nandito si Jiang Qin, tiyak na mapipigilan niya yang Siksu. Mabibigyan tayo ng hustisya. Kaya si Jiang Qin dahil sa kanya. Dahil sa ganda ng kanyang mga babae o sa kanyang hitsura. Huwag kang maging tanga sa pagpasok sa lipunan, ang labanan ay tungkol sa kakayahan at kayamanan. Pupunta ako sa Baoli. Ito na ang Baoli, nagkakahalaga ng ilang milyong piso. Sino iyan na may ganitong mahal na sasakyan? Nagsimula na ang pagkain sa kantin, anong ginagawa niyo dito? Jiang Qin, ikaw ba yan? Ay naku, Baoli. Sino iyan na may ganitong mahal na sasakyan? Anong ginagawa niyo dito? King, hindi ako nagkakamali, si Jiang Qin nga yung nasa Baoli. Mukhang siya nga, ang galing niya. Mukhang hindi maganda ang intensyon ng mga dumating, may masamang kutob ako. Kumusta, Je, sa wakas ay nandito ka na. Anong nangyari, Laokao? Ano ang ginagawa ninyo, sino ang nangbuli sa inyo? Ito na nga ang klasikong eksena mula sa mga urban web novels. Ang gwapong senior ay nagmamalaki ng yaman, habang ang mga kaklase niyang babae ay sumusuporta. Sobrang stereotypical pa nga. Laokao, lahat ay ipagkatiwala mo sa akin, ipapakita ko sa iyo ang aking performance. Ako si Jiang Qin mula sa Departamento ng Pananalapi. Ano ang tawag sa batang ito? Siksu Junli mula sa Student Council. Ah, ikaw pala ang nakatatandang kapatid ng Student Council. Nakatagpo na ako sa'yo. Serye ng mga bihasang artisan ng Haikin. Noong nasa ika-6 na baitang ako, binilhan ako ng nanay ko ng isa. Pero sa tingin ko, masyado itong luma kaya ibinigay ko na lang sa super ng bahay. Sabi ni Jiang, nagbibiro ka lang. Nagdala lang ako para mag-enjoy. Zero, hindi ko alam kung anong sasakyan ang ginagamit ng kapatid na lalaki. Bumili ako ng isa. Ano nang sinabi mo, hindi ko marinig. Bumili ako ng Volvo. Volvo, pwede bang tawaging sasakyan yan? Bakit hindi ka bumili ng Bentley? Dahil ba hindi mo gusto? Kapag nagsimula ng magyabang si Jiang Qin, kahit Diyos ay nanginginig. Sarap.
Kanina nagbiro lang tayo, bro, huwag mong masyadong seryosohin. Pero sa tingin ko, huwag na nating gawin yung mga ganitong bagay, masyadong pangkaraniwan na. Yung ating motto sa Universidad ng Linan ay, praktikal, masigasig mag-aral, at patuloy na magsikap. Bro, ang hirap makapasok sa Linan. King, totoo bang nagkamali tayo sa pagtingin sa kanya? Dati nating sinasabi na low lang siya, kasi nagsisilbi lang siyang kasabay ni Cao Guangyu. Ngayon, mukhang siya pala yung tunay na boss na nag-enjoy sa buhay. Anong low? Iyan ay personalidad at pagiging tahimik. Kung papayagan ko siyang umalis ng ganito, magdadalamhati ako buong buhay ko. Siguro may mga pangarap din siya. Jiang Qin, ako. Jiang Qin, hindi ko akalain na ganito katama ang pananaw mo. Imbitahan kitang kumain sa kantina. Marami akong gustong itanong sa'yo. Jiang Qin, hindi ko akalain na ganito katama ang pananaw mo. Inaanyayahan kita na kumain sa kantina, marami akong gustong itanong sayo. Pasensya na, ayaw kong kumain kasama ang mga estrangherang babae. Tara na, mga kapatid. Sa pinto, pagkain ng hari. Ako ang taya ngayon, kapatid na Qin, astig. Jiang Qin, sandali lang. Interesado ka bang sumali sa Student Council sa iyong kakayahan at pananaw? Madali kang magiging pangulo at maabot ang tuktok ng Linchuan University. Wala ng Student Council. Sanay akong maging malaya, ayaw kong maipit. Kung sakaling may problema ka, sabihin mo ang pangalan ko. Tutulungan kita. Diyos ko, paano ko ba hindi nakita ito noon? Si Jiang Qin ay isang nakatagong mayamang anak. Hindi, kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. King, kanina ka lang nagsabi na si Jiang Qin ay low class ngayon. Bakit naman, hindi naman ang pera ang hinahanap ko sa kanya. Gusto ko yung ugali niya bilang tao. Tingnan niyo dun, yung freshman kaya yung nakasakit sa senior at sa senioritas. Di ko alam eh. Mag-ingat tayo, magtago tayo para di tayo madamay. Ayon sa pinakabagong estadistika, tumaas ng 3 beses ang traffic sa website natin nitong linggo. Salamat sa lahat ng nagsumikap, lalo na sa mga kasapi ng Literature Club. Ang ibinigay na nilalaman ay sobrang galing. Ang aking 54 taong gulang na landlady na si Dong Wenhao. Ngayon ay nasa number 1 na sa website ang click rate. Ang kwento ay puno ng intriga at nakakaadik. Patuloy lang sa pagsubok. Gino Jiang, sobra kang magpataas ng papuri. Ikaw ang mahusay na leader. Kami ay nakatayo lang sa balikat ng higante. Naisip ko na ang susunod kong obra. Titled na ang pag-aasawa ng Jia, ang grooms ay hindi ako. Tiyak na mas puno ng drama at mas kapansin-pansin kaysa sa nakaraang bahagi. Mukhang puno ng damdamin at bawal, gustong makita. Ang galing ni Director Dong, sobrang creative. Ginoong Jiang, na-optimize na namin ang bilis ng pag-load ng website. Ang algorithm recommendation na sinabi niyo dati ay nasa proseso na ng pag-develop. Magaling, senior, ang galing mo. Gawin natin ito ng todo, huwag mag-alala sa pondo. Kapag nagina tayo, bibigyan natin ang lahat ng dibidendo. Ano ang ginagawa ng mga tao sa literary society dito? Hindi seryoso sa paggawa ng panitikan. Nagpapalibot sa isang bagong freshman at nagwawala. Anong klaseng tao yan? Ginoong Jiang, ito ang aming presidente ng Literary Society, si Senior Yao Yanling. Noong nakaraang may mga problema sa pamilya, nagpaalam siya, ako lang ang pumalit bilang presidente. Si Senior Yao ay pumunta dito para maghanap ng gulo sa akin. Bakit personal kang pumunta dito, Senior Yao? Ikaw ba si Jiang Qin mo, talagang isang mabangis na tao na may mukha ng tao at puso ng hayop? Nabalitaan ko na ikaw, may ilang salaping pang imbento na nagwawala sa paaralan. Nakagawa ka pa ng mga mabababang nobela kasama ang literary club. Pinapababa mo ang dangal ng panitikan, sobrang nakakagalit. Si Yao, presidente ba? Hindi ikaw ang nagsasabi kung ano ang mababasa sa mga gawain pang imbento. Ang mga tao ang nagsasabi kung ano ang maganda. Ang paniniwala sa maselang salita at mapanlinlang na pananalita ay hindi dapat siraan. Ngayon, ipinapahayag ko. Simula ngayon, lahat ng miyembro ng Literary Club ay hindi na pinapayagang tumanggap ng anumang proyekto mula kay Jiang Qin. Sinumang maglakas loob na lumabag ay agad na matatanggal sa samahan. Sino bang pinapahirapan mo? Wala kang pakialam kung tatanggapin nila ang proyekto ko o hindi. Si Jiang ay talagang may kapangyarihan. May patakaran ng paaralan na bawat estudyante ay maaari lamang sumali sa isang samahan. May karapatan ang Pangulo na makilahok sa pagtatasa ng mga kredito sa pagtatapos at rekomendasyon para sa scholarship. Pasensya na, Jiang. Napakahalaga ng scholarship at mga kredito para sa amin. Kung hindi kami makakapagtapos, tapos na ang lahat. Kapatid Aiwen, talagang gusto kong sumulat ng mga soap opera na kwento. Ngunit sana ay maunawaan mo. Ginoong Jing, ito ay tungkol sa kasal ng tiyahin, ang ikakasal ay hindi ako, ito ang simula. Isipin mo na lang na ito ang pamana ko sa'yo. Sana sa susunod na buhay, makakatulong pa rin akong sumulat ng kwento para sa'yo.
Napakamatinding hakbang na gamitin ang mga kredito at scholarship bilang panghihikbi. Ginoong Jing, hindi na kaya, 3 araw pa lang na walang updates mula sa mga miyembro ng literary club. Nakalaglag na ng kalahati ang traffic ng website. Puno ng mga mensahe sa comment section na humihiling ng bagong kabanata ng nobela. Kung magpapatuloy ito, mawawala na ang lahat ng naipon na traffic. Talagang tumama si Yao Yanling sa aking mahinang punto. Walang nobela para sa traffic, babagsak ang website. Sayang, handa na ako sa planye. Kung ikaw ay nagtatag ng samahan, hindi ba ako pwedeng magtayo ng samahan? Sister Sue, lalabas tayo bukas. Saan tayo pupunta? Magparehistro tayo sa Entrepreneurship Center sa paaralan at magtayo ng isang workshop. May mga rekomendasyon din tayo para sa credits at scholarship. At saka, may malaking project din ako. Kumusta? Ako si Jiangqin, estudyante sa finance. Petsa, Agosto 1. Kumusta? Ako si Jiangqin, estudyante sa finance. Petsa, Agosto 1. Nais kong magparehistro ng isang entrepreneurship workshop. Gusto kong magparehistro ng isang entrepreneurship workshop. Nasa first year pa lang ako, nagsimula na rin akong mag-entrepreneur. Gumagamit ka lang ng credits, no? Marami na akong nakakakita ng ganyan. Listahan ng mga kalakip at pahayag. Gumagamit ka lang ng credits, no? Marami na akong nakakakita ng ganyan. Sertipiko ng edukasyon. Listahan ng mga kalakip at pahayag. Para lang makakuha ng credits, kahit anong paraan, anong panahon na ba't may website pa, sertipiko ng edukasyon. Para lang makakuha ng credits, kahit anong paraan, anong panahon na ba't may website pa. Ang luma na niyan, ikaw. Hindi pwedeng sabihin ng senior na ganito, kung ano ang tunay na kalabaw, lalabas at magpapakita. Hindi pangkaraniwan ang website ko. Kaya, gaano ba talaga ito kaiba? Tama, hindi ko masyadong napansin kanina, pero mukhang gwapo itong junior na ito. Ano bang iniisip ko, nagising na ako. 2 buwan pa lang mula nang likhain ang website ko. Mayroon na itong 15,000 daily active users. 15,000, sige nga. Marami na akong nakitang mga bagong estudyante gaya nyo. Masyadong ambisyoso, hindi praktikal. Tingnan mo itong mga aplikasyon. May mga gusto mag-develop ng bagong enerhiya sa sasakyan. Sinasabi nilang babaliktarin ang industriya. Mayroon ding gusto gumawa ng drone na sinasabi nilang malaki ang potensyal. Mas nakakatawa pa, may mga gustong mag-develop ng artificial intelligence. Para lang nagsusulat ng kwento, hindi ikaw ang nagsasabi kung maganda ang proyekto ng ate mo. Ito ang aking aplikasyon. Tayo na. Hindi pwedeng makipag-usap ang isang insekto tungkol sa yelo. Maghihintay ako ng may pasensya sa pagsusuri ng mga guro. Anong pinapakita mo? Gusto kong makita kung anong mga kalokohan ang magagawa mo. Magandang araw, Professor Yan. Bakit po kayo nakarating dito ngayon para mag-inspeksyon? Titignan ko ang bagong batch ng mga aplikasyon. May mga tao pa bang nag-umpisa ng website sa panahon ni Jiangqin? Tama ka, Prof. Yan, napakatama ng sinabi mo. Sinasabi pa nitong batang ito na ang araw-araw na aktibidad ng kanyang website ay 15,000. Sa tingin ko, nagmamalaki lang siya para makakuha ng mga kredito. 15,000 sa araw-araw, medyo interesante ah. Huwag tayong magpaka-sarcastic, 15,000 sa araw-araw ay medyo interesante ah. Ibigay mo sa akin ang address ng kanyang website. Gusto kong makita kung anong klaseng website ito. Ang aking 54 na taong gulang na landlady. Ano ito, hindi ba ito kwento lang? Hindi ba ito isang mapanirang nobela, kailangan kong pumunan ito? Ano ang ginagawa ni Guro Yan? Nabaliw na yata. Siguro yan ay kilala bilang isang mahigpit sa paaralan. Ngunit ngayon ay naadik sa isang nobela. Nabaliw na yata. Si Professor Yan ay kilala sa pagiging konserbatibo sa paaralan. Nakababad talaga siya sa pagbabasa ng nobelang ito. Huli na, kailangan nang umuwi at magpahinga. Professor Yan, ang huling oras na ito, bakit hindi ka pa umaalis? Mag-isa na ako sa pagsasara ng pinto. 10:10 na at kalahati na. Nakakatakot talaga, nakakatakot ang website na ito. Hello, Professor Yan. Ibigay mo sa akin ang aplikasyon ni Jiangqin, agad-agad. Kailangan kong aprubahan ito ngayong gabi. Sige, Gino Yan. Bigyan siya ng pinakamahusay na silid para sa negosyo. Magbigay pa ng 10,000 pondo para sa negosyo niya. Kailangang suportahan ang proyektong ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong ganito kalabis si Gino Yan. Talagang kamangha-mangha ang website na yon. Si Jiangqin ba ay isang henyo sa negosyo? Talagang isang henyo si Jiangqin. Kahit ilang araw pa lang siyang pumasok sa paaralan, naayos na niya ang mga resources dito. Gamit ang content addiction para pataasin ang online na bilang ng mga gumagamit at ang oras na ginugugol nila. May content at traffic, tumpak na naituturo ang target na user. Malapit nang magbago ang panahon sa internet.
Kinje, yung barbecue kanina talaga ang sarap. Lalo na yung inihaw na kidney, astig talaga. Sige, babalik tayo dito next time. Nahanap na kita, Jiang Swedi. Hinahanap ka ni Kinje. Dapat nga. May kailangan ba si Xuiji sa akin? Baka gusto na naman akong iya. Nagbibiro si Jiang Swedi. Naaprubahan ang proyekto mo sa negosyo at talagang pinapahalagahan ka ni Professor Yan. Agad-agad niyang inaprubahan ang pinakamagandang silid para sa aktibidad ng negosyo mo. Totoo ba yan, Kinje? Si Professor Yan ay direktor ng departamento natin. Sumakay ka sa kanyang suporta. Siyempre, totoo yun. Si Professor Yan pa nga ang nag-utos sa akin na dalhin ka bukas sa entrepreneurship room. Susuportahan ka ng buong paaralan. Mas gusto ko pa rin yung dating matapang at rebellious mong itsura, ate. Ngayon na ganito ka, medyo hindi na ako sanay. Natawa si Jiang na parang nagbibiro, dati ay hindi ko nakikita ang halaga mo. Kung may kailangan ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin, tutulungan kita ng buong puso. Malapit nang ilunsad ang isang malaking proyekto sa aking website. Kailangan ko ng pinakamaganda at pinakamaluwang na opisina. Madali lang ito. Jiang, tingnan mo itong silid na ito, kumusta? Pinakamagandang liwanag, pinakamalaking espasyo, at pinakakompleto ang mga kagamitan. Ang galing ni Jiang sobra. Mas maganda pa kaysa bahay ko ang activity room na ito, sapat na ito para sa aming team. Sige, dito na tayo magpili. Ang silid na ito ang simula ng aking pagbangon. Hintayin mo, huwag kang umiyak mamaya, Pangulong Yao. Nasaan ang iba, saan sila pumunta? Pumunta na sila sa sentro ng negosyo, sabi ay kasama si Jiang Qin sa proyekto ng website. Si Jiang Qin na naman ang mapanlinlang na tao. Bakit hindi ka sumama? Mukhang may mga tao pang naniniwala sa panitikan. Nabalian ako ng binti ilang araw na ang nakalipas, hindi ako makatakbo. Pero inasikaso ni Jiang Qin ang aking pwesto. Sa tabi ng bintana, CJ. Jiang Qin, gusto kong makita kung anong klase ng laro ang ginagawa mo talaga. Kayo ba ay baliw, pumunta dito para maging kabayo ni Jiang Qin? Nakalimutan niyo ba ang sinabi ko dati? Ayaw niyo na bang makuha ang mga kredito at scholarship? Bakit galit na galit si President Yao nang maaga pa lang? Mag-ingat kayo, baka maagang mag-menopause. Ang website ko ngayon ay isang level na proyekto ng sentro ng negosyo. Hindi lang ako makapagbigay ng mga kredito at scholarship. Makapagbibigay pa ako ng higit pa sayo. Nagbibigay din ako ng sahod sa lahat. Sa batayan ng paggawa, mas maraming trabaho, mas maraming kita. Ngayon, ang tamang panahon, lugar at tao ay nasa akin. Ginoong Yao, ano ang batayan mo para makipaglaban sa akin? Hindi ako naniniwala, manunulat ng kilala. Gusto mo bang makipag-ugnayan sa akin? Pareho nating mahal ang panitikan. Mahal din natin si Dostoevsky. Hoy, Presidente Yao, umalis na ako sa club. Huwag ka nang bumalik, baka magkamali si Jiang. Jiang Qin, maghintay ka lang. Hindi kita palalampasin. Kinje, ang Presidente Yao talaga namang hindi tumatanggap ng sumbong. Nawala siya sa isang iglap dahil sa ilang salita. Sige, huwag na siyang alalahanin. Ngayon, may suporta na tayo mula sa paaralan para sa ating lugar. Panahon na para gumawa ng malaking proyekto upang itaas ang trapiko ng website sa isang bagong antas. Boss Jiang, ano ang magandang ideya mo? Nais kong magdaos ng isang patimpalak para sa pinakamagandang estudyante. Pipiliin ang pinakamagandang estudyante ng Lin University. Sa paaralan bilang sentro, patatagin ang batayang ito ng mga estudyante. Mapalakas ang motibasyon ng lahat at makahihikayat din tayo ng mga tao mula sa labas ng paaralan. Mas importante pa nga, pwede tayong maghanap ng mga sponsor para sa pangalan ng event. Mag-invite tayo ng mga negosyo para mag-invest at subukan ang potensyal na kumita. Sa huli, magpapadala tayo ng mga premyo sa lahat. Si Gino Jiang, isang matalinong negosyanteng mahuhusay. Pwedeng tumaas ang traffic at kumita pa, sobrang perfect. Ano ba ang school flower contest? Pindutin mo lang para tingnan. Medyo interesante ang pagpili ng pinakamagandang estudyante sa Linda. Sino ang balak ninyong piliin? Hindi pa kami nakapagdesisyon. Kung kakainin mo ako, iboboto kita. Mayroon ng mahigit 100 babae na nanominate si Jiang. Lahat ay nag-udyok na buksan ang voting channel. Umabot na ang daily active users namin sa 10,000. Mukhang mataas ang kasigasigan ng lahat. Maganda yan. I-block mo ang pangalan ni Feng Nanshu, huwag na siyang sumali. Bakit si Jiang? Si Feng Nanshu ay napakaganda. Kung sasali siya, tiyak na makakakuha tayo ng maraming atensyon. Isa siyang bug. Sa kanyang ganda at karisma, tiyak na mananalo siya sa kompetisyon. Paano pa natin maipapakita ang sigla ng mga tao sa pagboto? CJ, boss. At saka, huwag hayaang malaman ng iba na ako ang nag-organisa ng event na ito. Si Yao Yanling ay nagbigay sa akin ng babala. Mas mabuti pang kumita ng tahimik kaysa magpakitang gilas. Kaklase, iboto mo ako, salamat. Tandaan mong iboto ako, ha?
Anong ginagawa ni Song King? Naghahanda na bang pumasok sa politika? Kunin mo, Kinch, hindi mo ba alam na may patimpalak ng pinakamagandang estudyante? Pinag-usapan ito ng lahat. Talaga, hindi ko alam. Sino ang may pinakamataas na popularidad? Kilala mo si Hong Yan mula sa Departamento ng Batas. Sobrang astig at maganda, nasa top 3 ang boto niya. At yung taga-suporta ni Chu Siki, sobrang dami din. Sumali din ang kaklase nating si Song King, hindi ba't nag-aalok siya ng boto? May isa pang. Tawag ay Tong Chon, kaklase din natin siya. Marami rin ang boto niya, isa siyang dark horse na kandidato. Giant Chon. Bakit hindi ko matandaan na may ganitong tao sa klase natin? Kayo ba ang tagapayo? Yung babae sa harap. Nag-leave siya sa military training, sabi niya ay may sakit siya. Kaka-attend lang niya ng klase nitong mga nakaraang araw. Pwede palang mag-leave sa military training, hindi ito basta-basta. Kapatid, tulungan mo akong ipasa ang papel. Gusto ko sanang makilala siya. Sige na, hindi ka talaga nagpapahinga ha. Boring. Tingnan mo si Jiang Qin. Kahit natutulog, ang gwapo pa rin. Kailangan talagang subukan ang mga pagkain sa Linchuan, mas maganda pa kaysa kay Xu Junli. May problema ka, ilang araw lang ang nakalipas, pinagtatawanan mo si Jiang Qin na low. Mas mabilis pa ang pagbabago ng mukha mo kaysa sa pag-flip ng libro. Iba yun, noon hindi ko pa alam na nagmamaneho siya ng baoli. May ilang amoy ng pera na napakahalaga ba? Ang pagpapasa ng papel sa mga babae sa klase ay mababaw. Sister, medyo nag-arte ka. Sana pagkatapos mong maranasan ang kakayahan ni Jiang Qin, ganyan ka pa rin ka-determinado. Maghintay ka lang, Jiang Qin, sisimulan ng ate mo ang kanyang alindog para makuha ka. Napakabuti ni Ginoong Jiang, talagang sumabog ang kompetisyon ng Campus Beauty. Tingnan mo na, ang ilik ng aming website mula sa dati na 10,000, direktang tumaas hanggang 5,000, 100,735%. 15%, 11%, 15.70 at patuloy pang tumataas. May mga negosyante ng kusang lumapit sa amin para mag-sponsor ng Miss Campus Queen. Yung driving school na malapit sa school, yung Ping and Driving School. Maganda, may nagpadala na ng pera sa amin. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap tayo ng sponsorship. Malapit na tayong kumita, boss. Salamat po. Papel ng sponsor, 2,000 lang. Para lang sa mga pulubi. Marami nang ibinigay si Ginoong Jiang, tayo ay isang proyekto ng mga estudyante. Sapat na ang 20,000 para upgrade ang server ng website natin. Maaari pa tayong magbigay ng kaunting tulong sa mga miyembro. Masyadong maliit ang pananaw, kung gagawa tayo, gawin na natin ng malaki. Ang perang ito ay hindi sapat. Sundan niyo ako, ipapakita ko sa inyo ang magagandang bagay. Boss, ito ang pinakawalang negosyo sa malapit sa paaralan ang milk tea shop. Ang mga bumibili sa milk tea shop na ito ay mga kabataan. Hindi lang ang lokasyon ang pangit, ang kanilang pangunahing inumin ay herbal milk tea. Sino ang gustong uminom? Boss, bakit tayo dito dinala? Malalaman mo pagpasok mo. Boss. Mukhang hindi maganda ang negosyo mo, nag-isip ka na bang ipasa ito? Ipasa. Bata. Huwag kang magbiro. Nalulugi ako buwan-buwan dito. Sino bang tanga ang bibili? Kung sakaling may tanga na bibili, anong halaga ang nasa isip mo? 3,000 piso. Kasama na ang mga kagamitan at materyales sa tindahan, kalahati lang ang ibinenta ko, anong sa tingin mo? Napagkasunduan, ang tindahan ay 30,000, binili ko na. Ayos, 30,000 na ang nailipat, tapos na ang transaksyon. Sa wakas ay nakalaya na ako, pare, good luck sa'yo. Ginoo, bakit mo binili itong sira-sirang milk tea shop? Kahit gaano pa kalaki ang pera, hindi pwedeng basta-basta. Ang driving school ay nagbigay lang ng 2,000 para sa sponsorship. Siguro iniisip nila na maliit lang ang aming website at walang masyadong nag-agawan. Bibili na lang ako ng tindahan para sa sarili ko at ipapalaki ang sponsorship fee. Makikipag-ugnayan sa lahat ng negosyo sa paligid ng paaralan. Sabihin na may milk tea shop na handang magbigay ng 8,000 sponsorship para sa school beauty pageant sa buhay, pero hindi pa kami pumayag sa ngayon.
Palakihin ang ingay para malaman ng lahat. Ang sponsorship fee para sa aming school beauty pageant ay umabot na sa 8,000. Talagang kahanga-hanga ang ginagawa ni Ginoong Jiang, hindi ko talaga masundan ang kanyang isip. Ginoong Jiang, talagang balak mo bang patakbuhin ang tindahang ito? Wala tayong alam sa negosyo ng milk tea. Ano nang gagawin kung masira ni Fangi? Anong operasyon? Hindi ko naman balak itong patakbuhin. Ibibigay ko ito sa iba. Kanino mo ibibigay? Ibibigay ko sa kanya. Feng, matagal na tayong magkaibigan. Wala pa akong naibigay na magandang regalo sa'yo. 06. Ito ang tindahan ng milk tea. Ito ang tindahan ng milk tea na regalo ko sa'yo. Wow, salamat, Jiangqin. Sa hinaharap, ikaw na ang boss, Boss Feng. Ang Jiangqin ay sobrang galing, nakakuha pa ng 2 pakinabang sa isang palo. Kasabay ng pagkuha ng bayad sa pangalan, napapangiti pa niya ang mga babae. Ito ay talento siguro, walang masama sa pagiging tuso. Sa susunod, walang problema sa pagsunod sa kanya. Hindi ba 20,000 ang bayad sa pangalan, bakit nagbago? 20,000, iyon ang presyo dati. Hindi ba alam ni Boss Jin na mabilis magbago ang merkado? Sobrang sikat ng paligsahan ng mga school beauty. May isang milk tea shop na handang magbigay ng 8,000 para sa aming paligsahan. Tingnan mo, marami pa silang ibinigay na milk tea sa amin. Magbigay ka na ng alok, Boss Jin. Ito ay magandang pagkakataon para sumikat ang inyong driving school. Isipin mo, kung ang lahat ng estudyante sa Linda ay pupunta sa inyong driving school para mag-aral. Magbibigay ako ng 100,000 halaga para sa sponsorship, dapat ibigay sa akin. Maaari ring magbigay ng 10 libreng slots para sa pag-aaral ng pagmamaneho bilang premyo sa patimpalak ng mga school beauty. Ano sa tingin mo? Magandang deal, Boss Jin. 0. Sunay, ipaprint ang kontrata. Dalhin mo ang selyo ng pampublikong ahensya. Ako 10,000 gantimpala sa pangalan. Ang paligsahan ng school beauty sobrang galing ah. Hindi ko pa narinig ang tungkol dito bago, ang lakas nila. Kailangan kong i-follow up. Uy, paano, gusto mong sumali sa school beauty contest? Sabi nila malaki ang premyo. Ayoko na lang magpakita, baka mapahiya lang ako. Pero nagboto ako kay Hongyan. Paligsahan ng Campus Bell. Ang sama. Start ng paligsahan ng Campus Bell, si Jiangqin pala ang gumawa nito. Jiangqin, sinira mo ang aking literary club. Ngayon, tuloy pa rin ito. Huwag kang masyadong mayabang ng maaga. Nasira mo ang aking literary society, hindi rin kita papayagang makalusot. Dapat ay may kapalit ka sa pagkakataong ito. 2008-28 balita tungkol sa mga kalahok ng pagsusulit ng mga magandang estudyante dito sa kompetisyon, pakinggan mo ang mga detalye. 43,300 huling tugon. Mga tao na nanonood 2008-28-20 balita tungkol sa mga kalahok ng pagsusulit ng mga magandang estudyante, ranggo ng mga Ginoo sa universidad. Buhay sa Campus 1501200 huling tugon. Alin ang libro, humihingi ng larawan? Balita tungkol sa mga kalahok ng pagsusulit ng mga magandang estudyante, pangunahing aktibidad 33,350 huling tugon, taong hindi kilala 2008-28. Mga pangarap ng kompetisyon, buhay sa Campus 35,008 huling tugon, fotograpo Duk Xiaocheng, Hongyan, Chusiki 2008-28. Pusong Mundo 18,300 mahilig sa balita si Xiaocheng, Hongyan, Chusiki 2008-28. Nagsisiraan para sa isang lalaki. Nasa proteksyon ng magandang estudyante, ang batang pianist na yon. Eksklusibo. Yung secret sa art room sobrang intense, kagabi pa lang, ang ingay. Sabi nila may connection siya sa pamilya, kasama Siksu sa food club. Kahit medyo bastos siya, sino ba yung lalaking ito? Yung lalaki na nakapagpabuwal kina Hongyan at Chusiki. Kuryoso. Chismis, yung lalaki ay si Jiangqin, first year sa financial department. Taiko, yung babae naman ay si Fang, first year din sa financial department. Sabi nila matalino siya, may malalim na background, at magaling sa pagsusulat. Sila ay 2 campus beauty na pinagtangkaan ng isang lalaki mula sa financial department. Mapahanga ang 2 school beauty, si Xiaoming na nag-abang sa gilid, yung lalaki ay si Jiangqin, isang first-year student sa finance department. Abril 2, 2008. Mapahanga ang 2 school beauty, si Lingfeng na New ay nagsabi na si Kusheng ay may malalim na background at nakaupo sa boli. 33,350 sa huli, ang mga tao ay nagbabalita. Abril 2008. Nagbabalita, sabi nila na si Kusheng ay may malalim na background at nakaupo sa boli. May kupon pa, para sa 2 school. Nagbabalita, sabi nila na si Kusheng ay may malalim na background at nakaupo sa boli. Nakilala niya si Jin Chushui, kaya para sa 2 school. Ay nako. Totoo kaya ito, si Jiangqin ay nambobola sa 2 babae ng sabay. Habang nakikipag-flirt kay Hongyan Nuan,
Nagbabalita, yung lalaki, nakikipag-flirt din kay Chusiki. Balita, yung lalaking si Joaquin Sin, Chusiki bagong programa. Balita, yung lalaking si Juto, na bayani. Sobrang nag-aaway sa forum. May mga tao pang naglabas ng litrato nila na nag-aaway sa restaurant. Sobrang hindi okay si Jiangkin. Nanshu, tingnan mo, nag-alboroto na ang internet, wala ka bang kahit kaunting pag-aalala? Hindi, naniniwala ako kay Jiangkin, hindi siya ganon. Anong karapatan mong pagkatiwalaan siya? Halos ibinabato na ang ebidensya sa mukha niya. Kamakailan lang, nagbigay siya sa akin ng regalo. Regalo. Apat 50000 Nanshu Juexian, tikman mo. Kaya't ang tindahan ng gatas na tsaan na ito ay regalo ni Jiangkin para sa'yo. Nanshu, regalo. Hindi ako nagkakamali, nagbigay siya ng milk tea shop. Ganito ba ang paraan ng mga mayayaman para ipakita ang kanilang pagmamahal? Ang yaman naman. Mukhang itinuturing ni Jiangkin na kayamanan siya, kaya't imposibleng magloko. Diretso siyang nagbigay ng regalo, isang buong tindahan pa. Tayo na lang ang mag-alala kung kailan tayo magkakaroon ng partner. Ginoong Jiang. Maraming tao ang nagmumura sa iyo bilang isang salawahan, at may iba pang nagsasabing dapat boycott ang beauty pageant ng mga school goddess. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin? Ang gagawin ay gamitin ang daloy na ito. Ito ay libreng usapan. Mahilig sa chismis si Xiaoming 2008-428 ang nag-post ay marahil gustong siraan ako sa paligsahan. Paligsahan ni Fengnan, Shumei, Boto. Buhay sa Campus 2101502 huling sagot. Mga tagahanga ni Ki, detalyadong post. Ang nag-post ay marahil gustong siraan ako sa paligsahan. 410 huling sagot 2008-428. Paligsahan ni Fengnan, narito ang mga detalye. 302 huling sagot mahilig sa chismis si Xiaoming. Ang nag-post ay marahil gustong siraan ako sa paligsahan. 2008-428. Ang nag-post ay marahil gustong siraan ako sa paligsahan. Pasahero ay 2804208, ngunit tinulungan namin na itaas ang kasikatan ng paligsahan ng Campus Beauty hanggang sa bagong antas. Sa huli, balik sa Campus Life 43202. Photographer na si Xiao Chen 2804208, ngunit tinulungan namin na itaas ang kasikatan ng paligsahan ng Campus Beauty hanggang sa bagong antas. Campus Life 23410 balik sa panonood. Lahat ng tungkol sa pag-ibig 18300 at 70 balik sa pag-ibig, ngunit tinulungan namin na itaas ang kasikatan ng paligsahan ng Campus Beauty hanggang sa bagong antas. 2804208. Ngunit tinulungan namin na itaas ang kasikatan ng paligsahan ng Campus Beauty hanggang sa bagong antas. Guro ng panitikan, agad kang mag-organisa ng mga robot na account, mag-post sa mga forum at komento sa mga website. Ituon ang usapan sa ranggo ng paligsahan. Sidpo, boss, Sunay, agad mong ilunsad ang isang na gift function sa pahina ng pageant ng school flower. Magpadala ng rosa sa mga suportadong kalahok. Bayad sa kanya ay 5 yuan. Magpadala ng sa mga hindi gustong kalahok, Chensi, 10 yuan. Magpadala ng sa mga hindi gustong kalahok, 5 yuan. Sham, Wuking, magpadala ng sa mga hindi gustong kalahok, 5 yuan. Bayad sa na ay 10 yuan, 10 yuan. Bayad sa na ay 10 yuan. Ang pagpapadala ng mga bulaklak at pagbigay ng mga bota ay maaaring magdagdag o magbawas ng boto ng mga kalahok. Mas marami ang recharging, mas mataas ang timbang. Pwede ba to? Boss Jiang, ang galaw mo ay sobrang astig. Sa tingin ko, mas malaki pa ang kita nito kaysa sa sponsorship fee. Gusto akong siraan ni Chairman Yao. Papaluhurin kita at mawawalan ka pa ng tao. Ilang boto na ang nakuha ng unang pwesto? Ilang pera na ba yan? Sinusuportahan ko si Hongyan, nagpadala na ako sa kanya ng 100 bulaklak. Ngayon, matatag na siya sa pangalawang pwesto. 100 bulaklak at nagmamalaki ka pa. Nagpadala ako kay Chusiki ng 2,000 boto, yan ang tunay na suporta. Si Pan Xiuxiu na sinusuportahan ko ay nasa 32 pwesto pa lang. Malayo pa ang kailangan niyang abutin para makapasok sa top 10. Kung hindi kaya ni Qiangzi, mas mabuting sumuko na. Tiyak na hindi mataas ang kasikatan ni Pan Xiuxiu. Hindi na kailangang makipagkompetensya sa sarili. Kung hindi kaya, kahit araw-araw kumain ng instant noodles ngayong buwan. Gusto kong mailagay si Pan Xiuxiu sa top 10. Karapat dapat siyang makatanggap ng lahat ng magagandang bagay sa mundo. Mas na-underestimate ko pa ang antas ng repress ng mga lalaking ito. Talagang na-enjoy nila, dapat mamatay na ako sa inggit. Pag nalaman nila ang totoo, baka sapakin nila ako sa lupa. Kaya hindi nakapagtataka na ang industriya ng live streaming ay kumikita na parang nagpiprint ng pera. Ilang araw pa lang, doble na ang kita ng website. Kumusta, estudyante Jiangkin, ang swerte mo, pumunta ka rin sa klase. Anong nangyari?
Kumusta, Estudyante Jenkin, may oras ka ba ngayong weekend? Gusto kitang imbitahan na kumain. Sige, Jenkian, nakakainis ka, nagnanakaw ka pa ng crush ko sa harap ko. Malapit nang magbakasyon si Jenkin. Gusto kong mag-organize ng isang salu-salo ng klase para mas magkakilala-kilala tayo. Kasi kung may salu-salo ang klase, tawagin niyo lang ako. Talagang hindi ko maintindihan. Hindi ba't may kaunting pera at medyo gwapo lang siya, kaya naman kayo'y umiikot sa kanya? Sige, magpapadala ako ng abiso sa grupo ng klase, sabay-sabay tayong pupunta. Tagay. Ako si Kao Guangyu, solong tao, taas 184. Iniinom ko ang isang baso para sa lahat. Ako rin. Sobrang nagsisikap naman itong tatlong ito. Isang araw bago, nag-aayos na ng sarili. Mukhang umaasa silang makahanap ng kapareha sa salu-salo na ito. Parang ganito rin ako noong nakaraang buhay. Lahat ng lakas ay ibinuhos. Para lang sa pagkilala ng ibang tao. Pero iyon ay nakaraan na. Sa muling pagkakataon, gusto kong mamuhay ng ibang klase ng makulay na buhay. Bakit nagpapakaseryoso? Akala mo ba makakakuha ka ng atensyon ng mga babae sa ganitong paraan, napakabata? Anong nangyari? May kanin ako sa mukha. Wala, narinig ko lang na medyo mayaman ka. Dahil magkakaklase tayo, bakit hindi ikaw na lang ang bumili ng pagkain sa mesa na ito? Maraming ganitong tao ang nakita ko na. Kapag naengganyo, hindi na makapagpigil na ipakita ang sarili. Ano bang iniisip mo? Ito ay salu-salo ng klase, bakit ako ang magbabayad? Mali ang takbo nito. Kung ikaw ang magbabayad, idadagdag kita bilang kaibigan bilang pasasalamat sa iyong pag-anyaya. Ilang putahe lang at ganito na ang nangyari. Idadagdag mo pa ako bilang kaibigan, pero ako pa ang magbabayad ng isang pagkain. Sobrang pinapahalagahan mo ang sarili mo. Akala ko, hindi ko pa rin naisip na mababa ang tingin ko kay Kuya Kin. Palagi kong iniisip na umaakit siya ng mga babae sa kanyang hitsura at pera. Hindi ko akalain na siya pala ay isang Sigma Mele. Hindi siya nagpapasikat o nagpapasaya. Kung umalis ka, aalis din ako. Busog na ako, mauna na ako. Kakaibang babae. Nakaharap lang sa akin na parang may kabaong, hindi ko kayang tiisin ang masungit mong ugali. Ako si Jen Chan, ang nangyari na yon. Pasensya na. May sakit ka ba? Pinahiya kita ng publiko, tapos gusto pang magpatong. Kainis. Siya talaga. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba, Jiang Qin? Nakakagulat na tinanggihan niya ang friend request ko, bakit niya ako tinanggihan? Maaaring nagkamali si Jiang Qin na pindutin ang mali dahil sa kanyang pagkatulala. Ito ba ay isang paraan ng pagpapanggap para makuha ang loob? Ang paraan niya ay napakababa. Bata. Dati ay nagpadala siya ng note sa akin na gusto niya akong makipag-usap. Ngayon ay nagkukunwari na ayaw niyang tanggapin ang friend request ko. Matapang siyang gawin pero takot siyang harapin ang consequences. Puriin, sa tingin ko, posibleng mayroong hindi pagkakaunawaan tungkol dito. Bilang isang tagahanga ni Jiang Qin, ako ang magbabalik ng katotohanan. Noong araw ng insidente, si Kao Guangyu ay nakaupo sa kaliwa ni Jiang Qin. Tignan natin, si Jiang Qin ay naghahanda ng matulog noon. Ano ang maaaring ipaliwanag nito? Walang pen ang mesa ni Jiang Qin pero may pen si Kao Guangyu. Kaya naniniwala ako na si Kao Guangyu ang nagsimula ng pagpapasa ng sulat. Tumulong lang si Jiang Qin. Malamang si Kao Guangyu ang gustong makilala ka. Pasensya na, diretsyo niyang ipinasa kaya tinulungan ni Jiang Qin na ipasa. Lahat yan ay imahinasyon mo lang. Anong pwedeng ipaliwanag niyan? Kahit na hindi si Jiang Qin ang nagpadala ng note, ibig sabihin ba niyan ay wala siyang interes sa akin? Medyo nakikipagtalo ka na dyan, Jiang Qin, hindi kanya magugustuhan. Dahil King, ano ito nangyayari? Ang ganda ng kanyang mukha, sa ilalim ng kanyang tingin, parang basura ako. Napakadelikado. Hindi na ako dapat basta-basta mag-usap tungkol kay Jiang Qin sa dormitoryo ng mga babae. Bakit? Yung kanina, siya ang pangunahing reyna. Pinakamisteryosong babae sa lingda. Feng Nanshu. Siya ang paborito ni Jiang Qin.
Kapag nag-usap ka tungkol kay Jiangkin sa harap niya, parang nagmimina ka ng lupa. Ganito ka perpektong babae at siya pa si Jiangkin. Sa totoo lang, parang isang biro lang ako. Susunod, i-anunsyo namin ang huling ranggo sa patimpalak ng School Beauty Cup. Ang pang-apat na pwesto ay si Hongyan. Tayo'y magpapakilala sa kanya sa entablado. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang ikalawa ay ngayon, ipapahayag natin ang kampiyon ng kompetisyon na ito. Dahil sa kanyang napakataas na kasikatan at suporta ng maraming tagahanga, nakalampas siya sa mga pagsubok at sa wakas ay umabot sa tuktok. Siya ay Yan He Chusiki. Batiin natin siya. Yan He Chusiki. Okay lang ba talaga ito? Si Chusiki. Narinig ko na boss, ikaw at siya. Walang problema, ang patas at makatarungang laban ang mahalaga. Ang pagkapanalo ni Chusiki ay nagpapakita na siya ay talagang may impluensya. Sapat na yon. Sa pagkakataong ito, ang bilang ng mga gumagamit ng aming website ay lumobo ng 10 beses. Ang kabuang kita ay umabot ng higit sa 1 milyon, salamat sa maraming tao na bumoto para sa kanya. Wenhao, talagang kumita tayo ng malaki sa pagkakataong ito. Nakatanggap na ng bonus. Talagang binigay, salamat boss. Ngayon ay inaanyayahan ang ilang mga campus queen na umakyat sa entablado. Ginoong Chu, ang iyong tropeo. Yung tungkol kay Hongyan sa restaurant, sobra lang ang naging impulsive ko. Sa panahong ito, marami akong naisip. Hindi natin kailangang mag-away dahil lang sa ilang tao. Magbati na tayo. Sa tingin ko, hindi na kailangan ang pagkakasundo. Anong sinasabi mo? Nagsumite na ako ng aplikasyon para sa paglipat ng dorm at kurso. Hindi na tayo pwedeng maging magkaibigan pagkatapos ng nangyari. Sinasabi ko, hindi na kailangan na magkaroon tayo ng hidwaan dahil kay Jiangkin. Matagal ko nang gustong linawin ito. Akala mo ba dahil ikaw ang pinakamaganda sa paaralan, hindi mo na kailangan si Jiangkin? Ayaw ko lang mamatay sa isang puno. Si Senior Chen Junlin ng Student Council ay nanliligaw sa akin. Hindi lang siya mayaman, kundi matagumpay din sa kanyang karera. Mas magaling at mas maraming kakayahan siya kumpara kay Jiangkin. Mukhang hindi mo alam, ang patimpalak na ito ng pinakamagandang estudyante ay inorganisa ni Jiangkin. Huwag kang magbula-bula. Paano magkakaroon ng kakayahan si Jiangkin na magdaos ng ganitong kalaking patimpalak? Host, pakiusap. Host, kilala mo si Jiangkin Ming? Kilala ko siya. Si Jiangkin ay boss ko. Idol ko siya. Paano pwedeng mangyari ito? Hindi pwedeng mangyari ito. Kaklase Chu. Nalaman ko na lahat ng ito ay sadyang ginawa ni Jiangkin. Sobrang katawa ko talaga. Sisiki, alam mo ba? Narinig ko na kumita ng marami ang website na nag-organisa ng patimpalak sa pinakamagandang estudyante. Sa patimpalak na ito, nakakuha sila ng daan-daang libong piso mula sa sponsorship. Dagdag pa ang kita mula sa mga pagboto at recharge. Malapit nang umabot sa 1 milyon ang kita. Malapit nang umabot sa 1 milyon. Sisiki, anong nangyari sa'yo? Jiangkin, kailangan kitang maibalik. Grabe, ang lapit nyo na. Baka hindi ko mapigilan ang aking masigasig na kabataang katawan. Huwag matakot, lahat yan peke. Jiangkin, sabi ng mga kasamahan ko sa kwarto, baka magustuhan mo sila. Bakit hindi pa rin dumarating si Alman? Kung hindi ka makahabol sa bus na to, malalampasan ka na. Anong iniisip mo, pumasok ka na? Bakit ikaw si King, bro? King, utang mo ba itong sasakyan? Ang ganda naman. Anong utang? Binili ko ito. Kahapon, pumunta ako sa isang apatla shop para bumili ng almusal para sa mga magulang ko, dumaan ako. Tiningnan ko itong sasakyan, ang ganda, binili ko agad gamit ang card. Ganun lang kasimple, parang bumibili lang ng isang bote ng tubig. Kahanga-hanga ka talaga.
Pupunta ako sa 971. Sino ang may kotse, ang yaman niya talaga. Tama nga, mas kailangan ng mga lalaki na alagaan ang sarili nila, maganda ang pakiramdam na may kotse. Anong nangyari kina Wenhao at Sunay? Gong, nandito ka na, may tao na nangungopya sa atin, sobra na talaga. Ano ba itong kompetisyon na Learning Star? Ang bastos naman nito, lahat ng materyales, logo, at sistema ay kinopya lang. Gaano karaming pagod ang inilaan natin sa pag-aabala ng mga plano at pagkuha ng mga mamumuhunan noong una. Sila, masaya na lang na umupo at mag-enjoy. Tama. Ayos lang, sa panahon na yon, may mga taong walang kahihiyan. Hindi ko alam kung sino. Hindi mo akalain, Jiang Qin. Kung kaya mong kumita sa pamamagitan ng mga kompetisyon, kaya ko rin, si Yao Yanling. Dito, ang pag-aaral sa paaralan ang pinakamahalaga. Ang paligsahan ng Star Learner na inorganisa ko ay mas makabuluhan kumpara sa mga school beauty at school hunk mo. Maghintay ka lang na maapakan kita, Jiang Qin. Sigurado na ako sa paligsahan, kahit dumating pa ang bodha, walang silbi. Sinasabi ko ito. Ganyan lang, akala ko may magaling na plano ka. Nang matapos siyang magsalita, naisip ko na medyo kawili-wili ang paligsahan ng Star Learner. Sasali ako. Narinig mo na ba tungkol sa literary forum na yon, ang Learning Star Competition? May balita na makakapagpatuloy sa pag-aaral. Lumana ang impormasyon mo, kilala ko ang mga tao sa literary club. Sinasabi sa loob na ang nagwagi sa kompetisyon ay makakapag-ambag sa Linchuan Youth Daily. Maaari ring mapabilang sa top 10 outstanding youth ng Linchuan. Bola-bola lang ang sinasabi nyo. Ang tunay na benepisyo ay ang mga sumasali sa kompetisyong ito. Sila ang pangunahing tinutukan ng mga propesor ng lingda sa pagpili ng graduate students. Diretsyo na itinalaga. Yao Yanling, anong paligsahan ang inorganisa mo? Ngayon, ang mga chismis sa campus ay laganap. Mga natatanging kabataan para sa scholarship. Lahat ng uri ng kabaliwan ay naririnig. Sino ang nagdudulot sa akin ng problema? Sumulat lang ako na ang mga kampiyon ay may posibilidad na makakuha ng kredito. Hindi ko sinabi na para sa scholarship. Magsalita ka pa, ang direktor ay hindi masaya tungkol dito. Kailangan mong maglabas ng anunsyo agad para linawin ito. Dapat mong pigilin ang lahat ng chismis. Kung hindi, huwag mong asahang matutuloy ang kompetisyon. Pupunta na ako. Agad akong maglilinaw. Sumpa, sino ba ang may gawa nito sa akin? Huwag mo akong bigyang pagkakataon. Si Pangulong Yao, may napili na para sa kampiyon ng Star of Learning. Ito ay... Ano ba? Tignan ko. Ito ay si Jiang Qin. Impossible. Hindi ito posible. Sino ang pangalawa? Ang pangalawa ay si Dong Wenhao, 50 boto. Ang pangatlo ay si Sunay, may pang-4 at pang-5 pa. Basta't ang lahat ng nasa top 10 ay tao ni Jiang Qin. Wala na bang ibang tao? Ang ibang mga kalahok ay o walang boto o iilang boto lang. Kung pagsasamahin ang boto ng lahat ng kalahok, hindi ito kasing dami ng kay Jiang Qin. Sa datos, bukod kay Jiang Qin, walang ibang sumali sa ating kompetisyon. Walang ibang sumali sa aking kompetisyon. Ikinagagalak kong makuha ang kampeonato sa kompetisyong ito. Pinasasalamatan ko rin ang kompetisyon na nagbigay sa akin ng pagkakataon. Susunod, gusto kong magsalita ng kaunti. Alam ng lahat na ang pag-aaral ng walang pag-isip ay walang kabuluhan. Ang pag-isip ng walang pag-aaral ay nagdudulot ng pagkamatay. Tungkol sa pag-aaral, mayroon akong 4 na pamamaraan, E. Bawat pamamaraan ay may 4 na bagay na dapat isaalang-alang, E. Susunod, tatalakayin ko ng detalyado ang unang punto ng E. Tulad ng sinasabi, ang manggagawa ay dapat maging mahusay sa kanyang gawain. Kailangan munang ihanda ang kagamitan. Hindi sapat ang pag-flip ng mga pahina. Pumasok sa tainga pero hindi sa puso. Siyempre, mahirap makakuha ng kaalaman. Tama na, Jiang Zong. 1 oras ka nang nagsasalita. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon, pangalawa ako. Gusto ko ring umakyat at magbigay ng talumpati. Sige, ikaw na ang magpapalit. Salamat, Presidente Yao. Tatanggapin ko na itong tropeo, maganda rin namang pang-decorate. Presidente, magpahinga ka na.
Sa susunod na may laban, tawagan mo ako ha, gustong-gusto ko ang mga paligsahan. Naduling na naman si Presidente, ayusin na ang batang yaw, kailangan na niyang magtrabaho ng seryoso. Mukhang kaibigan ni Go Zihang, ang galing namang magmaneho at may kasamang sekretarya, hindi maliit na bagay ah. Iyan ay isang Baoshi Jun 700 at 71, siguradong nagkakahalaga ng ilang daang libo. Mukhang mayaman ang kaibigan ni Go Zihang. Si Go Zihang, kahit bumili lang ng pancake, nag-aksaya pa ng barya. Hindi akalain na may ganitong mayamang kaibigan. Kakaiba. Baka naman itong batang ito ay isang anak ng mayaman na nagkukunwaring mahirap. Kahit gaano pa kapabibo ang mga lalaki, hindi sila magiging katulad niya. Dapat ito ay lahat ng ginampanan. Kailangan kong samantalahin ang ganitong uri ng lalaki at ganitong koneksyon. Go Zihang. Mayroon akong 2 tiket sa sinehan para sa Sabado. Balak kong anyayahan kang manood ng scene. Libre ka ba? Ate, inaanyayahan mo akong manood ng scene. May interes sa akin ang ate, pero bilang manager ng tindahan, dapat unahin ang karera. Paano ako magiging nakatali sa isang babae? Pasensya na, hindi tayo bagay. Paalam. Kailangan kong pagsikapan na mahabol si Kin. Anong 30,000? Ganito lang ang presyo ko, kung ayaw ninyo, nandyan lang kayo. Ginoo Gao, siguradong may dahilan kung bakit nyo binigay ang ganitong halaga. Sabihin nyo na lang ang totoo, bakit? Nagdiborsyo na, ayaw na nyo na magtrabaho, yan lang. Hindi makinig sa usapan. Mukhang hindi na tayo magkaintindihan ngayon. Kapatid, may nakuha akong impormasyon. Si Gao Dawei ay 43 taong gulang. Nagsimula siyang magtrabaho sa Linchuan noong 18 taong gulang. Nagtinda siya, naghatid ng mga produkto, at kumuha ng pautang para bumili ng bahay at magtayo ng milk tea shop. Noong 36 na taong gulang, nag-asawa siya sa pamamagitan ng blind date at nalubog sa utang para sa dote. Ngunit umalis pa ang kanyang asawa. Nagtatrabaho, nag-aasawa, at nangungutang. Nawasak ang buhay. Hindi ba't ito ang landas na dapat kong tahakin sa nakaraang buhay ko? Sobrang malas ni Gao Dawei. Sabi ng may-ari ng tindahan sa tabi, si Gao Dawei ay palaging may masamang panaginip kamakailan. Parang nawala na sa katinuan, iniisip na sa edad na mahigit 40, wala siyang naabot. Sobrang depressed. Kapatid Aigan, nagawa mo na ba, kapatid Aingen? Nagawa na, nakapirma na sa kontrata. 10,000. Paano? Ang presyo na ito ay talagang makatarungan na. Paano mo ito nakuha? Si Gao Dawei kahapon, ang ugali niya ay talagang hindi nakikinig ah. Ito, madali lang. Isulat mo ito sa puso. Kailangan din ng isip sa pagnenegosyo. Kapatid Aimen, talagang hanga ako sa iyo, mula ngayon ikaw na ang idolo ko. Lahat ay naiyak sa usapan, sobrang damang-dama ito, nakakatakot si kapatid Aimen. Boss, gumagana na ang iyong base. May 2 tindahan ng stationery at isang tindahan ng inihaw na isda sa Tech College. Gusto nilang mag-advertise sa ating website. Maghanap ng tao para makipag-usap sa kanila at palawakin ang saklaw ng promosyon. Gusto kong makipagtulungan sa mga negosyante sa buong University Town. Ang website ang pangunahing daan ng trapiko at ang advertising ang unang hakbang sa pagkita. Giant Kin. Maaari ba akong kumain ng isa pang pakete ng chips? Hindi, masama ang sobra-sobrang pagkain ng merienda, kailangan mong magpigil. Tingnan mo. Wow, si Lau Kao ay may girlfriend talaga. Mukhang hindi siya nagbubuhat ng bangko. Hindi ko akalain na si Lau Kao ay ganito ka-passive, sobrang laki ng kaibahan. Ganito ba ang halik? Mukhang hindi naman nakakatakot. Parang masaya yung babae. Jenkin, gusto kong subukan. Hindi, talagang hindi. Magkaibigan tayo, hindi pwedeng maghalikan. Pero gusto ko talagang subukan, isang beses lang. Huwag tumingin, huwag makinig, huwag isipin. Kapag tumingin ka, magkakaroon ka ng mga mata na parang karayom. Tara na, sa cafeteria sa ikalawang palapag, buy one get one sa milk tea. Magrekomenda ng masarap na pagkain. Sasakyan kumusta, maaari mo ba akong turuan? Sasakyan ng mga tindahan ay nasa dilaw, namatay ba ang pamilya ng gatas? Magandang like. Boss, ang online na platform ng paaralan ay malapit ng ilunsad. Ngunit ang pagpapalaganap ay isang problema, masyadong mabagal ang pag-promote gamit ang mga offline na tindahan ng gatas. Tama ka, kapatid Aimen. Sa pagkakataong ito, nakatuon tayo sa buong universidad. Masyadong mataas ang gasto sa tao at materyales para sa pagpapalaganap. Ano bang nagmamadali, may paraan na ako?
Tiyak na magiging sikat ang sa buong unibersidad sa isang gabi. Napakadali kumuha ng load. Sa pamamagitan ng pag-login sa, makakakuha ka ng 50 pisong load. Kung makakapag-imbita ka ng 10 bagong user na magparehistro, magiging 100 piso ang load. Hindi ba't malaking halaga ng pera ang kailangan nating ilabas? Sa totoo lang, kulang na nga ang pondo. Kung ganyan ang pamimigay ng pera, talo tayo. Talo. Kailan ba ako nagkaroon ng luging negosyo? Ang ibig kong sabihin ay mag-set ng progress bar para sa load. Kapag naimbitahan nila ang 10 tao na mag-register, mapapansin nila. Ang load ay mula sa 70% na naging 79%. Kapag nakapag-imbita ng 10, ang progreso ay magiging 79.9%. Kapag nakapag-imbita ng 10, 79.9% ay patuloy na nadadagdag. Noong nakaraang buhay, ang mga red envelope saksiksi ay talagang isang mental na polusyon. Ngayon, panahon na para maranasan ng buong mundo ang sakit na ito. Diyos ko, sobrang malupit nito. Kaya ang halaga ng tawag na ito ay walang katapusan at hindi kailanman may papasa. Tama, tatawagin ko itong walang katapusang siklo ng impyerno ng halaga ng tawag. Isinasaalang-alang na bagong bukas tayo, ayusin natin ang mekanismo ng algorithm. Basta makapag-imbita tayo ng 30 bagong gumagamit, talagang doblehin natin ang halaga. At direkta itong papasok sa account. Tama, mukhang nalugi tayo, boss. Pero mas sulit ang gasto sa pag-imbita sa promotion company para magpatak ng ads. Mas sulit ito. Kin, paano mo naisipang gawing ginto ang utak mo? Kakaunti ang nakakagawa ng ganito kalinis. Maliit na bagay lang, bukas, maglulunsad tayo ng bagong feature para sa load. Bigla nating aabutin ang unibersidad. Maliit na anunsyo, sa 3 yuan, nakakabili na ako ng ganitong dami ng instant noodles at may libreng cola pa. Anong taon na kaya ang presyo nito? Talagang ganito karami ang pwedeng mabili sa 3 yuan, at may delivery pa sa bahay. Hindi na ba kumikita ang may-ari? Bibili na lang ako ng diretsyo. Ninakaw mo pa ako sa pag-register sa group buy website, magpapasara na ang may-ari niyan. Suportahan mo rin ako, bumili ka rin ng isa, at mayroon pa ako. Ang pagkuha ng benepisyo ay likas, at ang mababang presyo ay isang pangangailangan. Dagdagan pa ng paghahatid sa dormitoryo. Ito ay isang siguradong panalo. Noong nakaraang buhay, umusbong si dahil sa serbisyo ng paghahatid. Talagang nakahanap siya ng daan sa gitna ng labanan. Makikita ang kahalagahan ng serbisyo. Maraming estudyanteng may karaniwang kalagayan sa buhay sa unibersidad. Ang aking serbisyo sa paghahatid ay maaaring makatulong sa kanila na magtrabaho habang nag-aaral. At mapabuti pa ang kalidad ng serbisyo. Dalawa ang nakukuha nila. Kabuwang kita. School Tech. Kumusta, classmate Feng, naihatid na ang iyong produkto. Sana masaya ka sa group buying. Nalaman mo na ang sakit. Sobrang takot sa taas pero nagmamagaling, hindi na pwedeng mangyari ulit. Hindi masakit. Jiangqin, hindi ko na ipasa kanina, magiging magkaibigan pa rin ba tayo habang buhay? Kumusta, Kinch? Laro tayo ng ilang beses, walang pera. Maglaro na kayo. Pupunta lang ako sa banyo. Jiangqin, hindi ko lang naisip, magiging magkaibigan pa rin ba tayo habang buhay? Tao, pinakabagong Lingchuan Youth News, 1 piraso, 5 yuan. Boss, bigyan mo ako ng isang kopya. Nanshu, ito ang album na ipinadala sa iyo ni Senior Sunay. Sabi niya, ito ay mula sa huling outing nyo. Ito ay Jiangqin. Jiangqin. Jiangqin.
Jenkin. Nanshu, saan ka pupunta? Jenkin. Hindi pumunta si Brother Kin sa activity room ngayon. Kanina ko rin siya hinahanap, may tambak na kontratang naghihintay na mapirmahan. Hindi alam ni Jenkin. Nawala pagkatapos kumain. Kamakailan lang ay tila nawawala. Si Jenkin.